KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1171 hanggang 1180. Ika-118 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1171. Pinuno ng sekta ng Ghost Buddha. Sa extraterritorial Devil Battlefield, tiningnan ni Huang Xiaolong ang patay na ngayong Spirit Lake cult na sina Chen Weiping, Sun Fangliang, at ilang iba pa ng walang anumang emosyon. Sa isang magaan na pagpitik ng kanyang daliri, nakolekta niya ang lahat ng kanilang mga Diyos at special na singsing sa kanyang Ossuary Ring, at sa isa pang pitik ng kanyang daliri, 9 na bowl ang apoy ang nahulog sa mga disipulo ng Spirit Lake cult, na binura ang lahat ng bakas ng mga ito sa mundo. Ang pagkamatay ni Chen Weiping ay tiyak na magpapataas ng alarma, gayunpaman, si Huang Xiaolong ay hindi natatakot na may mahanap ang iba. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumapit sa bakal na pinto ng Ghost Buddha Depository. Itinaas ang palad, idiniin niya ito sa palad ng dakilang Buddha sa ibabaw ng bakal na pinto, na nagpadala ng walang katapusang purong Buddhism God Force mula sa kanyang innumerable Buddha Supreme Godhead. Kaagad, ang dakilang Buddha ay nagbuga ng isang nakasisilaw na gintong liwanag, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong pinto. Nagpatuloy ito ng mahigit 15 minuto nang biglang bumukas ang bakal na pinto, na inihayag ang Ghost Buddha Depository sa loob. Sa sandaling bumukas ang bakal na pinto, nagmadaling lumabas ang napakalaking halo ng Buddhism energy at Divine Pellet Aura. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na umatras, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Sa paghusga mula dito, tiyak na mayroong mga high-grade na divine pellet sa loob. Bukod pa rito, sigurado si Huang Xiaolong na napino sila ng sikat na Lord Weifu na iyon, ang Ghost Buddha Sex Chief mula sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay nanlalabo, dumaan sa bakal na pinto. Ang pinto pagkatapos ay nagsara ng mag-isa bago ang dakilang Buddha ay kumislap sa maliwanag na gininto ang liwanag at ang buong burol ay nawala. Pagtingin sa labas, kadiliman lang, ngunit nang dumaan si Huang Xiaolong sa pintuan, nakarating siya sa isang maliwanag na natural na lambak na puno ng mga pambihirang halamang gamot at banal na puno. Bilang lamang ng mga banal na puno, mayroong halos 100 sa kanila. Ang mga banal na punong ito ay puno ng iba't ibang espiritual na bunga na naglalabas ng gintong halo. Kahit na sa kaalaman ni Huang Xiaolong, iilan lang sa kanila ang nakikilala niya, hindi pa banggitin ang libong uri ng mga halamang halaman na tumutubo at tumatakip sa lambak. Ang isang malaking bahagi sa kanila ay hindi bababa sa 50 milyong taong gulang. Iyon ay isang Chaos Spiritual Herb, Sun Moon Essence Thistle. Biglang nanginig si Huang Xiaolong sa pananibik, huminto ang kanyang mga paa sa paggalaw habang nakatingin sa isang sulok kung saan tumutubo ang mga di mapansing maliliit na dawag. 4 na maliliit na dawag, bawat isa ay may 5 parang talulot na turok. Madilim na asol ang mga ito, ngunit nagbigay ng kislap na kahawig ng sikat ng araw at liwanag ng buwan. Pinagsama ni Huang Xiaolong ang 3 hakbang sa dalawa, nagmamadaling pumunta sa sulok kung saan tumubo ang Sun Moon Essence Thistles. Sa sobrang pag-iingat at lamang, pinulot niya ang 4 na maliliit na dawag at itinago ang mga ito sa loob ng kanyang Ossuary Ring. Ang 4 na Sun Moon Essence Thistles lang na ito ay isang magandang dahilan para sa hindi mabilang na mga eksperto na lumaban hanggang sa damaloy ang dugo sa isang ilog. Matapos tanggalin ang mga dawag, sinimulan ni Huang Xiaolong na anihin ang 50 milyong taong gulang na mga damo sa lupa, inilipat ang lahat sa kanyang Ossuary Ring. Kung tungkol sa napakaraming espiritual na prutas na nakasabit sa mga puno, kahit na hindi niya makilala ang karamihan sa mga ito, sa pamamagitan lamang ng makapal na espiritual na enerhiya na nagmumula sa kanila, hindi mahirap malaman na lahat sila ay bihira at mahalagang espiritual na mga prutas. Kaya naman, kinuha ni Huang Xiaolong ang ilan sa lahat ng uri. Pagkatapos ng lahat, kapag nakapasok na siya sa Fortune Gate, masusuri niya ang kanilang library para sa anumang impormasyon tungkol sa mga espiritual na prutas na ito. Ang lambak ay napapaligiran ng mga bundok, ang kanilang mga taluktok ay umaabot hanggang sa mga ulap.
Tila ang maliit na burol sa labas ay isang ilusyon lamang, ngunit kailangang purihin ni Huang Xiaolong ang katalinuhan ng pamamaraan. Kahit siya ay hindi nakita sa ilusyon bago siya pumasok. Sa apat na gilid ng mga pader ng bundok ay may apat na kuweba. Pagkatapos magmuni-muni, lumipad muna si Huang Xiaolong patungo sa kuweba sa silangang pader ng bundok. Ang nakakagulat na mga alon ng banal na pil-aura ay nagmula sa hilagang kuweba ng bundok. Pinuksan ang batong pinto ng kuweba, kaya nakapasok si Huang Xiaolong nang walang anumang hadlang. Sa loob ng kuweba ay may espasyong katulad ng isang bulwagan na halos 100 metro kwadrado. Nakalagay sa loob ang isang kakaibang hugis na kaldero, ang kanang kalahati ay ginto at ang kaliwang kalahati ay itim. Sa ginintoang bahagi, lumiwanag ang liwanag ng Buddha, samantalang ang itim na bahagi ng kaldero ay may makapal na ghost chi na umiikot. Mayroon ding isang jade drawer sa bulwagan, isang halo ng mga nakakalat na bote ng jade na tila casual na inihagis dito, kung saan nagmula ang nakakagulat na enerhiya ng Budismo. Naglakad si Huang Xiaolong papunta sa jade drawer at kinuha ang isa sa mga bote. Ang kanyang banal na sweep sa ibabaw nito at natuklasan na sa loob ay hindi isang tableta, ngunit isang Buddha. Isang gintong Buddha sa isang cross-legged posture, isang tunay na laman at dugong Buddha na naglabas ng enerhiya ng Budismo. Nang makita ang banal na pakiramdam ni Huang Xiaolong na dumadaan sa kanyang katawan, ang maliit na ginintoang Buddha sa loob ay nagmulat ng kanyang mga mata. Dalawang nakasisilaw na gintong ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. Isang matinding sakit ang gumugulo sa isipan ni Huang Xiaolong. Nabigla, mabilis niyang nabawi ang kanyang banal na sentido. Sa segundong ito, ang malamig na pawis ay namamasa sa kanyang likod. Ang gintong Buddha sa loob ng bote ng jade ay walang alinlangan na pino ni Lord Weifu. Sa isang maikling panahon ng 1,000,000 taon, ang mga elemento ng Budismo na mga banal na pellets ay nakabuo ng kanilang sariling kamalayan at ang kanilang mataas na paglilinang ay nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng hugis ng tao. Hindi bababa sa 7th Order Ancient God Realm. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit na inilagay sa bote ng jade na hamarang sa karamihan ng pag-atake ng gintong Buddha, si Huang Xiaolong ay magtamo ng matinding pinsala. Ilang sandali pa, ibinaling ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa iba pang mga bote ng jade sa drawer. Sa loob ng bawat isa sa kanila ay isang maliit na gintong Buddha. Ang bawat isa sa kanilang paglilinang ay iba-iba, ang ilan ay mas makapangyarihan kaysa sa iba, ngunit si Huang Xiaolong ay nabigla ng matuklasan na ang isa sa mga gintong paglilinang ng mga Buddha ay malapit sa Ancestor God Realm. Pinipigilan ni Huang Xiaolong ang pananibik sa kanyang puso habang winalis niya ang lahat ng mga bote ng jade sa kanyang ossuary ring, kabilang ang Ghost Buddha Divine Cauldron na iyon. Mayroong higit sa 30 bote, at ang pagtatanim ni Huang Xiaolong ay maaaring tumaas ng malaki kasama nila. Gayunpaman, binalak niyang ubusin ang mga ito pagkatapos makapasok sa Ancient God Realm kapag natapos na ang All Islands Great War sa halip na ngayon. Ang enerhiya ng mga banal na pellet ng Budismong ito ay masyadong nakakagulat. Mas ligtas para sa kanya na ubusin ang mga ito pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay. Lumabas si Huang Xiaolong mula sa silangang kuweba ng bundok pagdating sa katimugang kuweba. Nasa loob ang katawan ng isang medyo may edad na lalaki na nakaupo. Ang enerhiya ng Budismo ay dumaloy mula sa kanyang katawan, ngunit naglalaman ito ng mga layer ng malamig na ghost chi. Nang hindi na kailangang hulaan, kinumpirma ni Huang Xiaolong na ang nasa katanghaliang gulang na ito ay ang matagal nang nawawalang patriarch ng Ghost Buddha sect, si Weifu. Pagkatapos ay napansin niya ang isang singsing sa kaliwang daliri ng kamay ni Weifu, ito ay ibabaw na inukitan ng magkakaugnay na mga Buddha at mga demonyo. Yumuko si Huang Xiaolong at sumaludo sa katawan ni Weifu, pagkatapos ay isang puwersa mula sa kanyang kamay ang sumipsip ng singsing na iyon sa kanyang palad. Sa palad ni Huang Xiaolong, ang singsing ay naramdamang uminit sa isang sandali pagkatapos ay nanlamigang sumunod, ang mahinang Buddhism na enerhiya at ghost chi ay tumago sa kanyang balat mula sa singsing. Ang Ghost Buddha ring na ito ay katulad ng Ghost Buddha Cauldron, na ginawa gamit ang mga materyales mula sa Buddha World at Ghost World, kaya naman pareho silang maaaring magkaroon ng Buddhism energy at ghost chi ng sabay.
Maaaring hindi makayanan ng ibang mga disipulo ang lakas ng Budismo at Ghost Chi na pumasok sa kanilang katawan ng sabay, ngunit si Huang Xiaolong, kasama ang kanyang tatlong pinakamataas na Diyos, ay walang dapat ikatakot. Sumilip si Huang Xiaolong sa Ghost Buddha Ring. May tali sa loob, at kung ihahambing sa mga inscription dito, dapat ay pag-aari iyon ng Ghost Buddha Sect Chief. Tumingin si Huang Xiaolong kay Gui Fu, at pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, inilipat niya ang bangkay sa Ghost Buddha Ring. Gayunpaman, ang Ghost Buddha Sect Chief na si Gui Fu ay isang Ancestor God Realm Master bago siya mamatay. Ang plano ni Huang Xiaolong na gawing puppet ang kanyang katawan ay mangangailangan din sa kanya na makapasok sa Ancestor God Realm. Paglabas mula sa katimugang kuweba ng bundok, muling tiningnan ni Huang Xiaolong ang hilaga at kanlurang mga kuweba. Ang dalawang kuweba na ito ay naglalaman ng ilang mga sinaunang pamamaraan pati na rin ang ilang mga bihirang bagay na nakolekta ng Ghost Buddha Sect Chief. Ang mga pambihirang bagay na ito ay mula sa Divine World na Bakalators, mga sinaunang buto ng mga banal na hayop, at Buddha Pearls hanggang sa mga sandata ng Budismo. Kinuha ni Huang Xiaolong ang lahat. Kamuling pagtingin sa paligid at pagtiyak na wala ng iba, umalis siya sa Ghost Buddha Depository. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1172. Ang pagtuklas ni Lilo. Paglabas mula sa Ghost Buddha Depository, nalaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang posisyon sa ranking ay bumagsak sa 77 pwesto nang suriin ang kanyang token. Pagkatapos ay nawala siya sa hanay ng bundok sa isang kisap mata, ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay umiikot ng napakabilis. Isang napakalaking ulap ng kadiliman ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong, umiikot at sumisipsip ng Devil Chi sa extraterritorial Devil Battlefield, pati na rin ang masamang Chi at Death Chi. Sa isang iglap, ang madilim na ulap sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong ay lumawak, na sumasakop sa 100 li radius. Habang sumusulong siya, lahat ng magic beast, ghost, at masasamang espiritu sa ibaba ng Third Order Ancient God Realm ay sinipsip sa spiral ng kadiliman, ginutay-gutay sa mga pira-piraso, at sa wakas, ang kanilang natitirang enerhiya ay nilamon ni Huang Xiaolong. Ang mga punto sa kanyang token ay tumaas ng napakabilis. Sa loob lamang ng isang araw, umakyat na si Huang Xiaolong sa ika-89 na posisyon. Sa araw, ginawa ni Huang Xiaolong ang kanyang buong pagsisikap sa pangangaso ng mga magic beast, ghost, at masasamang espiritu, habang sa gabi ay nagpatuloy siya sa paglilinang, lumulunok ng 100 patak ng dugo ng phoenix at naiintindihan ang purple grand mist aura sa parehong oras. Malinaw na naramdaman ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili na medyo lumalakas araw-araw. Lumipas ang kalahating buwan at ang posisyon ni Huang Xiaolong ay bumalik sa top 30. Halos 2 linggo pa ang natitira bago matapos ang preliminary round. Sa plaza, ang grupo ng Uyang Clan ay nanood habang ang pangalan ni Huang Xiaolong ay nasa bingit ng pagbagsak sa pinakamataas na 100 nang, bigla-bigla, ang kanyang pangalan ay patuloy na tumaas sa ranggo hanggang ngayon, na nakapasok sa nangungunang 30. Samantalang si Uyang Yunfei ay nagpatuloy sa pag-hover sa labas ng pinakamataas na 100, hindi man lang umaban. Si Uyang Bin at ang iba pa ay parang nakalunok lang ng langaw. Ang Huang Xiaolong na iyon ay malapit nang mahulog mula sa pinakamataas na 100, paano siya makakabangon muli ng napakabilis? Ang tono ni Uyang Bin ay labis na nabalisa. Ancestor, sa tingin mo ba ang lakas ng Huang Xiaolong na ito ay maaaring? Nagsimulang magduda si Patriarch Uyang Zhuguang sa kanilang naunang impresyon kay Huang Xiaolong. Ang mga mata ni Uyang Bin ay kumislap sa pagdududa, ngunit tumango sa huli, mukhang hindi kasing simple ng inaakala namin ang Huang Xiaolong na ito. Sa final round, kung maabutin siya ni Yunfei, baka hindi niya kakayanin itong si Huang Xiaolong. Mataimtim na sinabi ni Uyang Zhuguang, kung gayon, dapat nating ipaayos ito kay Elder Gong Fei upang labanan ni Huang Xiaolong si Zhou Shu. Sa lakas ni Zhou Shu, ang pagpatay kay Huang Xiaolong ay kasing simple ng pag-inom ng tubig.
Tumango si Uyang Bin bilang pagsangayon, ang mga henyo mula sa nangungunang 10 isla tulad ng Joshu ay tumatanggap ng higit na atensyon mula sa Fortune Gate. Ang mga laban ni Joshu sa entablado sa huling round ay hindi isang bagay na magagawa ni Elder Gongfei. Magbago ayon sa gusto niya. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Lumitaw ang malalalim na kulubot sa pagitan ng mga kilay ni Uyang Zugwang. Batay sa preliminary round performance ng batang ito, malaki ang posibilidad na makakuha siya ng pwesto sa top 100 sa final round. Sa oras na iyon, hindi magiging maganda ang mga bagay kapag tinanggap siya bilang isang personal na disipulo ng ilang elder. Malisyosong sinabi ni Uyang Bin, magtiwala ka. Sa buhay na ito, hindi na siya gagawa ng kahit isang hakbang papasok sa Fortune Gate. Ang kahulugan ng ninuno ay, si Uyang Zugwang ay nalilito. Hindi natin maaaring isagawa ni Gongfei ang batang ito upang labanan si Joshu, ngunit maaari nating bigyan siya ng ilang mga benepisyo upang ayusin ang batang ito upang labanan ang iba pang mga henyo sa nangungunang 10 isla. Umisi si Uyang Bin, ang pagkakaroon ng ibang mga disipulo mula sa nangungunang 10 isla na pumatay sa kanya ay pareho. Lumiwanag ang mukha ni Uyang Zugwang, tumatawa habang pinupuri, ang ninuno ay matalino. Habang nagkukuspos ang lahat sa pag-asam, natapos ang 3 buwang tagal ng preliminary round. Sa extraterritorial Devil Battlefield, si Huang Xiaolong at ang iba pang kalahok na mga disipulo ay inilipat pabalik sa panimulang punto. Ang huling ranggo ni Huang Xiaolong ay ang ika-24 na pwesto. Ika-24, ito ang resulta ng sadyang kontrol ni Huang Xiaolong sa kanyang mga puntos. Mas pinili niyang huwag masyadong makaakit ng atensyon sa preliminary round. Bilang isang barbarian god sect na disipulo lamang, hindi magandang bagay ang pag-akit ng labis na atensyon sa puntong ito. Higit pa rito, pinatay niya si Chen Weiping ng Spirit Lake Cult at marami pang iba at dinala ang lihim ng Ghost Buddha Depository. Kasunod nito, si Huang Xiaolong at ang natitirang mga disipulo ay inilipat pabalik sa plaza sa Fortune City. Ang iba't ibang mga eksperto ng mga sekta na naghihintay ng mga resulta sa plaza ay nagpahayag ng iba't ibang emosyon. Ang ilan ay napabuntong hininga dahil sa pagkabigo, habang ang iba naman ay masayang nagsasaya. Ang mga galit na dagendong ay nagmula sa iba't ibang sulok na sinamahan ng tuwang-tuwa na baliw na tawa. Natural, ang grupo ni Lu Zuo ay kabilang sa huli. Nakapasok talaga si Huang Xiaolong sa top 100 sa preliminary round. Bukod pa rito, ito ay nasa ika-24 na pwesto. Naghinala si Lu Zuo na may lumalabas na usok mula sa mga ninuno ng kanilang barbarian god sect. Matamis na ngumiti si Yao Qi, sinabing, alam kong ang iyong ranggo ay mapapabilang sa nangungunang 100. Tiniyak siya ni Huang Xiaolong, huwag kang mag-alala, tiyak na makukuha ko ang mga blue flaming heartfruit na iyon. Kakasabi lang ni Huang Xiaolong na nang may mapanghamak na boses mula sa malayo, hindi mo talaga alam kung saan. One stands, isang pick lang sa huli 10th Order Heavenly God Realm na nangangarap na makuha ang unang pwesto sa final round. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat at nakita ang taong nagsalita ay isang binata na nakasuot ng kulay abong brocade na damit. Sa kanyang dibdib ay ang sagisag ng kambal na lungsod. Ang Twin City Sect. Nawala ang ngiti ni Lu Zuo. Maingat niyang hinaila ang braso ni Huang Xiaolong na nagpapahiwatig na hindi niya dapat pukawin ang kabilang partido. Ang Twin City Sect ay hindi isang kaaway na kaya nilang gawin. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang Twin City Sect na walang pakialam. Ano, hindi ka kumbinsido? Nang makita ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ang disipulong iyon ay nanunuya. Ako ang yang liming ng Twin City Sect, ika-11 na nirerango sa preliminary round, cultivation sa Peak Plate First Order Ancient God Realm. Kung swerte ka na nakilala mo ako sa battle stage sa final round, papaluhod kita para maunawaan mo na ang Blue Flaming Heartfruits ay hindi isang maliit na sect disciple na dapat ay labis mong inaasahan. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod siyang limang at umalis. Huang Xiaolong sa loob-loob ng inisyan. Lumingon siya at nakita niya sina Yao Qi, Lu Zuo, at iba pa ang nag-aalalang ekspresyon bago siya ngumiti, wala lang, bumalik tayo at magdiwang. Pagamat walang halagang ipagdiwang, nais ni Huang Xiaolong na lubusang magpahinga.
Ang labanan sa entablado ng huling round ay gaganapin 10 araw pagkatapos ng preliminary round. Sa malapit nakatayo si Uyang Yunfei kasama ang mga miyembro ng Uyang Clan. Lahat sila ay nakatingin sa grupo ni Huang Xiaolong na may galit, lalo na si Uyang Yunfei. Bahagyang nabahira ng galit at poot ang kanyang mukha, hindi niya matanggap ang katotohanan na ang isang hamak na barbarian god sect na disipulo na mas mababa sa tae ng aso ay talagang nireranggo sa ika-24. Habang siya ay nabigo na makapasok sa tuktok na 100. Yunfei, huwag kang mag-alala sa batang iyon, hinding-hindi siya magiging disipulo ng Fortune Gate. Idinagdag ni Uyang Clan Ancestor Uyang Bin, sa una, gusto kong suhulan ang ilang mga disipulo mula sa nangungunang 10 isla upang hawakan siya, ngunit tila hindi na iyon kailangan ngayon. Narinig ni na Uyang Yunfei, Uyang Bin, at iba pa ang maliit na pagtatalo sa pagitan ng Huang Xiaolong at Yang Laimeng ng Twin City Sect. Tumawa si Uyang Zugwang, ang batang iyon ay nasa ika-24 na pwesto sa preliminary round na naging sanhi ng kanyang pagmamataas. Talagang nangangarap siyang manalo sa All Islands Great War. Nagkataon, narinig ni Yang Laimeng ang sinabi niya, "That's really seeking death. Halika, bumalik tayo at magdiwang." Sa oras na ito, matagumpay na nakapasok sa huling round ang 5 disipulo ng Uyang Clan na umabot sa nangungunang 5,000. Tirichit *S. Sa gitna ng Fortune City ay nakatayo ang isang marangyang mansyon na ganap na itinayo gamit ang Isis Snowstones. Ano man ang pagbabago ng mga panahon, ang mga snowflake ay naaanod mula sa hangin sa buong taon na naglalabas ng malamig, mapagmataas, at banal na aura. Ito ang Pure Snow Mansion ni Lilo. Sa bulwagan ng mansyon, tinanong ni Lilo ang kanyang katulong na si Ching Chin, natapos na ba ang All Islands Great War Preliminary Round? Meron, miss. Sagot ni Ching Chin. Hayaan mo akong tingnan ang rangkang. Iniabot ni Lilo ang kanyang palad. Ibinigay ni maidservant Ching Chin kay Lilo ang nangungunang 5,000 listahan ng pangalan ng mga kalahok ng may paggalang. Huminga ng malalim si Lilo at binuksan ang unang pahina. Mabilis na nahulog ang kanyang tingin sa unang pangalan sa listahan. Unang lugar, Dragon Origin Sect, Joshu. Sa ikalawang pwesto ay si Luo Yunjia ng Heavenly Dan Island, habang si Tanlin ng Twin City Sect ay nasa ikatlong pwesto. Ang ika-4 na pwesto ay inookupahan ng Guo Yuanhui ng Isla ng Anya, at sa ika-5 pwesto ay ang Tao Ming ng Luoshan Island. Matapos basahin ang nangungunang 10 pangalan, nadismaya si Lilo, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Biglang nanigas ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatitig sa isang pangalan sa ika-24 na lugar, ayaw kumurap. Nakasulat doon ay, Green Cloud Island, Barbarian God Sect, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1173. Ikaw ba yan? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Ang magagandang mga mata ni Lilo ay nakatitig sa 3 karakter. Ang kanyang maliit na cherry na labi ay hindi mapigilan na nanginginig, na tinatawag ang pangalan ng paulit-ulit sa kanyang puso. Pulang-pula ang mga mata niya, nangingilid ang luha sa mga mata niya. Ikaw ba yan? Ikaw ba talaga? Sa isang boses na hindi marinig ng iba, si Lilo ay bumulong sa sarili ng higit sa 1 beses. Para siyang natatakot na mawala ang 3 salita sa kanyang mga mata, muling bumagsak ang tingin ni Lilo sa pangalan sa ika-24 na lugar. Walang pagkakamali, nakasulat doon ang Green Cloud Island, Barbarian God Sect, Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong talaga. Huminga ng malalim si Lilo at kumunat ang kanyang ilong. Biglang napuno siya ng saya at saya. Umakyat talaga siya sa Divine World. Higit pa rito, talagang lumahok siya sa All Islands Great War ng terminong ito. Bagamat may posibilidad na ito ay nagkataon lamang at ang Huang Xiaolong, na ito ay maaaring hindi ang Huang Xiaolong na kilala niya sa mababang kaharian, halos nahuhumaling siya sa paniniwalang ang Huang Xiaolong, na ito ay ang parehong tao mula sa mababang kaharian. Ang mga larawan ng batang si Huang Xiaolong ay lumipas sa isip ni Lilo.
Ang kanyang malayo ngunit eleganteng mga tampok ay biglang lumambot sa isang ngiti na kahit na nakakaakit ng mga bulaklak. Nakatayo sa gilid, ang katulong na si Ching Chin ay tahimik na pinagmamasdan ang mga luhang biglang namuo sa mga mata ni Lilo habang tinitingnan niya ang listahan ng mga pangalan, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Sa totoo lang, matinding pagkabigla ang tumama sa puso niya. Sa kanyang impresyon, hindi pa niya nakitang umiyak o tumawa si Lily. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ang young lord ng fortune gate na si Zufeng ng ulat na nagsasabing si Lilo ay biglang umiyak at tumawa habang tinitingnan ang listahan ng pangalan ng preliminary round. Nang marinig ito ni Zufeng, natulala siya saglit. Mula nang lumitaw si Lilo sa fortune gate, walang nakakita sa kanya na umiyak o tumawa, kasama ang kanyang sarili. May mga pagkakataong nai-imagine niya kung gaano siya kaganda kapag tumatawa. Ngayon, talagang umiyak at tumawa si Lilo habang tinitingnan ang listahan ng pangalan. Mukhang ang pananatili ni Miss Lilo sa Pure Snow Mansion sa halip na bumalik sa Divine Kingdom ay para talaga sa All Islands Great War. Same time na sinabi ni Fortune Gate Elder Lotay ng may katiyakan. Hindi sumagot si Zufeng sa mga salita ni Lutay, walang ekspresyon ang kanyang mukha, walang makahuhula kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bagamat hindi alam ni Zufeng kung aling pangalan sa listahan ang nagpakilo sa puso ni Lilo, hindi pa rin siya komportable na nababalutan ng madilim na anino. Kumusta ang pagsisiyasat sa insidente ni Chen Weiping? Pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso, biglang tinanong ni Zufeng si Lutay. Umiling si Lutay, wala pang resulta sa ngayon, gayunpaman, tinatayang namatay siya sa kamay ng ilang magic beast sa extraterritorial devil battlefield. Magpatuloy sa pagsuri. Nagtanong si Zufeng ng isa pang tanong, pinapasuri ko sa iyo kung sino man sa mga kalahok na disipulo ang umakyat mula sa mababang kaharian, paano naman? Nasuri ko na, ngunit walang ganoong tao. Sagot ni Lutay. Wala. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mukha ni Zufeng. Sa totoo lang, pinalitan ni Huang Xiaolong ang barbarian god sect ng kanyang background na naging disipulo ng isang pamilya na pinangalan ng Huang mula sa Green Cloud Island. Bukod dito, inayos niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Huang Patriarch at sa mga elder ng pamilya, kaya, nang imbestigahan ni Lutay ang bagay na ito, hindi niya malalaman na si Huang Xiaolong ay umakyat mula sa mababang kaharian. Saglit na pinag-usapan ni Zufeng at Lutay ang iba pang mga bagay. Sa isang kisap mata, natapos ang araw. Sa susunod na siyam na araw, ginugol ni Huang Xiaolong at Yao Qi ang kanilang mga araw sa paglalakad sa paligid ng lungsod, patuloy na naglilinang sa gabi, kumakain ng 100 patak ng dugo ng Phoenix. Ang kanyang lakas ay umabot sa limitasyon ng Peak Late 10th Order Heavenly God Realm ng medyo matagal. Kung ikukumpara sa oras na dumating siya sa Fortune City, ang kanyang lakas ay higit sa doble. Ang enerhiya sa kanyang tatlong kataas-taasang Diyos-Diyosan ay lumakas ng may sigla. Mapayapang lumipas ang 9 na araw. Sa panahong ito, ang nangungunang 5,000 ranggo ng preliminary round ay pinag-usapan sa bawat sulok ng lungsod. Siyempre, ang pinakapinag-uusapan ay ang nangungunang 10 disipulo at ang pinakasikat sa kanila ay natural na si Zhou Shu ng Dragon Origin Sect. Tinapusta ko si Zhou Shu na makuha ang unang pwesto, 10 milyong Shenbi. Pupusta ako kay Tan Lin na manalo sa pangalawang pwesto, at pangatlo para kay Luo Yunjia. Nang dumaan sina Huang Xiaolong at Yao Qi sa isang gambling house, maririnig mula sa mga lansangan ang ingay ng mga taong tumataya. Ang malalaki at maliliit na bahay ng Pasugalan sa Fortune City ay may bukas na taya para sa nangungunang 10 sa All Islands Great War ng terminong ito. Halos lahat ay tumaya kay Zhou Shu na nanalo sa unang pwesto, samantalang ang pangalawang pwesto ay isang labanan sa pagitan ni Tan Lin at Luo Yunjia. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Huang Xiaolong ng panahon sa mababang kaharian bago ang kanyang pakikipaglaban kay Siang Mingji ng Asher Dragon Institute. Noong panahong iyon, halos lahat ay tumaya kay Siang Mingji. Nang dumaan sa isang malaking bahay na Pasugalan, nakaramdam si Huang Xiaolong ng isang salpok. Pagkatapos ay bumaling siya kay Yao Qi at sinabing, pumasok tayo at tingnan.
Natulala si Yao Chi sa isang segundo, ngunit mabilis na sumunod sa likuran ni Huang Xiaolong. Sa loob ng bahay pasugalan ay karamihan ay mga lalaki. Sa sandaling si Yao Chi ay pumasok sa bulwagan, siya ang naging tanging sentro ng atensyon, ang mga mata ay kumikinang na berde. Nakatayo sa harap ng pangunahing counter, sinabi ni Huang Xiaolong sa binata na namamahala sa paglalagay ng taya, gusto kong tumaya na ang unang pwesto ay hindi magtatagal kay Zhou Shu. Ano ang mga posibilidad? Ano mang limitasyon? Siyam at kalahating tao sa 10 ang natulala sa mga salita ni Huang Xiaolong at lahat ay tumahimik. Ang itim na buhok na binata ay tumataya na ang unang ranggo ay hindi si Zhou Shu. Natulala rin ang binata sa main counter. Karamihan sa mga taong pumunta nitong mga nakaraang araw ay tumaya na si Zhou Shu ang mananalo sa unang pwesto. Ito talaga ang unang pagkakataon niyang makatagpo ng isang taong gustong tumaya sa kabaligtaran. 5 beses na mas mataas. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, tapat na sumagot ang binata at idinagdag, walang limitasyon. Mabuti, tumaya ako ng 300 bilyon. Tumango si Huang Xiaolong at pamitik ng spatial ring papunta sa countertop. 300 bilyon. Ang buong bahay ng pasugalan ay naging napakatahimik na ang isang pin drop ay magiging katulad ng kulog sa kanilang mga tainga. Nagpasya si Huang Xiaolong na bumili ng tirahan sa Fortune City, gayunpaman, ang mga tirahan sa Fortune City ay hindi mura, ang pinakakaraniwang mga tirahan ay madaling nagkakahalaga ng 1 trilyon pataas. Kaya, nang lumitaw sa harap niya ang pagkakataong kumita ng madali, natural na pumasok si Huang Xiaolong. Makalipas ang kalahating oras, si Huang Xiaolong ay lumabas ng bahay na sagalan kasama si Yao Chi, na may hawak na 300 bilyong promissory note sa kanyang kamay. Ang napakalaking taya ay natural na nagpaalerto sa mas mataas na antas ng sugal. Nang dumating sila at nakumpirma na ang 300 bilyon ay totoo, mabilis nilang naproseso ang taya para kay Huang Xiaolong. Sa ilang sandali, maraming puwersa ang nakatanggap ng balita tungkol sa taya ni Huang Xiaolong, kabilang ang Dragon Origin Sect. Tinukso ni Hu Chi ng Dragon Origin Sect, Senior Brother Joe, itong si Huang Xiaolong ay talagang tumaya na hindi ka makakapanalo sa unang pwesto. Sa tingin ba ng brat na ito ay may mas magandang pagkakataon si Luo Yunjia o Tanlin kaysa kay Senior Brother Joe? Tumango ang isa pang disipulo. Tumawa ang kasalukuyang mga disipulo ng Dragon Origin Sect, kasama si Zhou Shu. Para sa kanila, halatang halata na imposible iyon. Taglit akong nag-imbestiga, medyo mataas ang preliminary ranking na ito ni Huang Xiaolong sa ika-24 na pwesto. Ang kakaiba ay, ang kanyang cultivation ay nasa peak lamang ng late 10th Order Heavenly God Realm. Inihayag ni Hu Chi. Si Zhou Shu at ang iba ay mukhang namangha. Ang isang peak late 10th Order Heavenly God Realm ay talagang umabot sa ika-24 na lugar. Senior Brother Joe, gusto mo bang turuan ko ng leksyon ang batang ito? Alok ni Hu Chi. 16 ang ranking ni Hu Chi sa preliminary round. Sa mga kalahok na disipulo ng Dragon Origin Sect, ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ni Zhou Shu at isang disipulong nagngangalang Chen Kai. Same time na sinabi ni Zhou Shu, magandang ideya iyon, kung sino man sa inyo ang makatagpo ng batang iyon sa entablado ng labanan, turuan siya ng magandang aral. Tirichit asterisk S. Dumating na sa wakas ang inaasam-asam na final round. Ang venue ay itinakda sa parehong parisukat kung saan ang mga kalahok ay dating nakarehistro. Si Huang Xiaolong, Yao Chi, at ang iba pa ay maagang dumating sa plaza. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1174. Isang tanga na sobra-sobrang pagpapahalaga sa sarili. Nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa plaza, maraming kalahok at iba't ibang mga eksperto ng sekta ang naroon na. Si Yao Chi, Lu Zuo, at ang iba pa ay hindi pinayagan sa plaza, kaya tumayo sila sa labas para manood tulad ng mga eksperto ng ibang sekta. Sa 5 kalahok na disipulo ng Green Cloud Island, si Huang Xiaolong lamang ang nakapasok sa nangungunang 5,000 sa preliminary round, kaya naman siya ay mag-isa na naglakad sa plaza.
Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa loob, naramdaman niya ang masamang tingin na sumusunod sa kanya. Pagtingin sa pinanggalingan, nakita ni Huang Xiaolong si Uyang Yunfei sa di kalayuan. Si Uyang Yunfei at ang iba pang apat na kalahok mula sa Uyang Clan ay nakatayo sa tabi ng grupo ng Twin City Sect. Si Huang Xiaolong ay hindi nababagabag sa tanawing ito na nag-iisip sa kanyang sarili na mukhang nagawa ng Uyang Clan na kumabit sa Twin City Sect. Sa kabilang banda, nagpadala si Uyang Yunfei ng nakakaakit na tingin nang makita niyang nakatingin si Huang Xiaolong. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kurba sa malamig na pagngisi habang siya ay naglalakad patungo sa Twin Cities Sect na si Tanlin bago ang kanyang malamig na pagngisi ay napalitan ng isang nakakabigay puri ng ngiti, Senior Brother Tanlin, iyan ay si Huang Xiaolong, ang tumaya ng 300 bilyon kay Joe hindi nanalo si Shu sa unang pwesto. Si Tanlin at ang kasalukuyang mga disipulo ng Twin Cities Sect ay sinundan ng tingin ni Uyang Yunfei at tumingin kay Huang Xiaolong. Tiningnan niyang limang ng Twin City Sect si Huang Xiaolong at Ninishan, so, ito, ang bump. Itinuro ni Tanlin ang isang nalilitong tingin kay Yang Limang at nagtanong, kilala ni Junior Brother Yang ang batang ito. Umiling si Yang Limang, hindi ko masasabing kilala ko siya. Sa araw na natapos ang preliminary round, sinabihan ng punk na ito ang kanyang babae na huwag mag-alala dahil makukuha niya ang Blue Flaming Heart Fruit. At that time, nasa malapit ako at narinig ko ang sinabi niya. Ang lahat ng mga disipulo ng Twin City Sect ay nagpakawala ng tawa. Ang pump na ito ay tumaya ng 300 bilyon kay Joe Shu na hindi nanalo sa unang pwesto, sa tingin ba niya ay kanya na ang unang pwesto. Isang disipulo ng Twin City Sect ang nanunuya. Umiling si Tanlin, hindi ko inaasahan na siya ay isang delusional na tanga, labis ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Maliban dito, wala siyang maisip na masangkop na paglalarawan. Gayunpaman, saan nakakuha ng 300 bilyon ang isang barbarian god sect na disipulo? Ang mga mata niyang limang ay kuminang sa pagdududa, nakakuha ba ang punk na ito ng ilang sinaunang kayamanan? Sa pagsasalita nito, kumikinang ang kanyang mga mata. Si Tanlin at ang iba ay mukhang may pag-asa rin. Si Yang Liming ay desididong lumapit kay Huang Xiaolong at huminto sa mismong harapan niya, nagpakita ng malamig na ngiti, Pump, hindi ko akalain na napakayaman mo, tila nakakita ka ng isang sinaunang kayamanan. Hanggat ibibigay mo ang kayamanan, isasaalang-alang namin ang pagiging maawing kapag nakilala mo ako o sino mang mga disipulo ng Twin Cities Sect. Tumingin si Huang Xiaolong kay Yang Liming na parang nakatingin sa isang tanga, naglabas ng isang salita, idiot. Ano? Ang mukha ni Yang Liming ay nabaluktot sa galit at ang lakas ng Diyos ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang kapaligiran sa paligid ng mga disipulo ng Twin City Sect sa di kalayuan ay naging lamig sa isang iglap. Direktang hindi pinansin ni Huang Xiaolong si Yang Liming, nakatingin sa malayo. Magaling. Punk, patay ka ngayon. Pilit na pinigilan ni Yang Liming ang kanyang galit at isa-isang iniluwa ang mga salita. Ang mga kalahok ay hindi pinayagang lumaban sa palisukat, kung hindi, ang kanilang kwalipikasyon sa kompetisyon ay bawiin. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magtiis sa ngayon, maghintay hanggang magsimula ang labanan sa entablado, sisiguraduhin niyang ang Huang Xiaolong na ito ay mamamatay ng malungkot. Pumalik siyang limang sa grupong Twin City Sect. Ang iba pang mga kalahok na nanood ng buong palitan ay parehong sinasadya at hindi sinasadya na lumayo kay Huang Xiaolong, natatakot na isipin ng Twin City Sect na malapit sila kay Huang Xiaolong. Nang mapansin ang gawin na ito, tumawa si Huang Xiaolong. Ito ay nababagay sa kanya ng maayos, ang kanyang mga tainga ay magkakaroon ng kaunting kapayapaan. Ikaw. Bigla na lang, isang sorpresang tandang ang umalingaw-ngaw sa plaza. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat. Si Hudan, isa sa kambal na Golden Dragon ng Golden Dragon Gate, ay naglalakad patungo sa kanya na may masayang ngiti. Nang makitang si Hudan iyon, tumango si Huang Xiaolong sa kanya na may mahinang ngiti. Pagkatapos ng preliminary round, sinilip ni Huang Xiaolong ang listahan ng rankang, nakita ang pangalan ni Hudan sa nangungunang 500. Kaya naman, hindi na siya nagulat nang makilala siya rito. Nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong, ngumiti si Hudan, kumusta, ang pangalan ko ay Hudan, salamat sa pagligtas sa akin.
Masyado kang mabilis umalis, wala akong oras para magpasalamat sa'yo. Pagkasabi nito, kumislap ang mga mata ni Huda na may mabuting kalooban kay Huang Xiaolong. Pagkabalik mula sa preliminary round, lalo niyang tinanong ang kanyang Golden Dragon Gate Ancestor at Gate Chief tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Matapos niyang ilarawan sa kanila ang kanyang mga katangian, hindi inaasahan ni Huda na ang dalawang matatanda ay tikom ang kanilang mga bibig ng mahigpit na ayaw na ibunyag ang pagkakakilanlan ng itim na buhok na binata. Naging sanhi ito ng pag-usyoso niya kay Huang Xiaolong. In short, sobrang misteryoso sa paningin niya ang itim na buhok na binata. Ngumiti si Huang Xiaolong sa kanya, isang simpleng tulong, hindi kailangang maging magalang. Pamilyar ako sa iyong Gate Chief at Ancestor, ang pagtulong sa iyo ay isang bagay na dapat kong gawin. Ako si Huang Xiaolong. Kapag magsisimula na ang final round, malalaman ni Hudan ang kanyang pangalan, walang nakitang punto si Huang Xiaolong na itago ito. Ikaw ba ang Huang Xiaolong na iyon? Napaawang ang bibig ni Hudan nang marinig ang pangalan ni Huang Xiaolong, halatang hindi ito inaasahan. Isang barbarian god sect na nagngangalang Huang Xiaolong ang naglagay ng 300 bilyong taya, narinig din niya ang tungkol dito. Napangiti si Huang Xiaolong at sinabing, mukhang sikat na ako. Napagtanto ni Huda na ang kanyang tanong ay tila bastos at ngumiti upang takpan ang kanyang kahihiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng 5,000 kalahok ay dumating sa plaza, na sinundan ng hitsura ni Elder Gong Fei. Nakatayo sa entablado, unang binati ni Gong Fei ang nangungunang 5,000 disipulo na matagumpay na nakapasok sa huling round, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi ng mga panuntunan sa labanan sa entablado ng huling round. Ang huling round ay hinati sa 3 araw. Sa unang araw, 4,000 sa 5,000 kalahok ang matatanggal, habang ang natitirang 1,000 kalahok ay tatanggapin sa sekta, na opisyal na magiging mga disipulo ng Fortune Gate. Ang ikalawang bahagi ng yugto ng labanan ay magaganap sa susunod na araw, at ang pinakamataas na 100 ay tatanggapin bilang mga personal na disipulo ng Fortune Gate Elders. Ang katayuan at benepisyo ng mga personal na disipulong ito ay parang langit at lupa kumpara sa karaniwang mga disipulo. Ang mga laban sa entablado sa ikatlong araw ay ang pinakamahalaga, dahil ang nangungunang 10 kalahok sa huling round ay tatanggapin bilang mga personal na disipulo ng mga Grand Elder. Ang unang araw ng labanan ay isinagawa sa 1,000 yugto ng sabay-sabay. Sabay-sabay na umakyat sa entablado ang 5 kalahok, at ang huling nakatayo ay papasok sa nangungunang 1,000. Ngayon, lahat ng kalahok mangyaring kunin ang iyong token. Pagkatapos ipaliwanag ang mga patakaran, sumigaw si Gong Fei. Kumaway ang kanyang kanang kamay, dahilan para mahulog sa lupa ang 5,000 kompetisyon mula sa itaas ng parisukat. Ang 5,000 token na ito ay may mga paghihigpit na inilagay sa kanila upang walang makapagsabi ng numero ng entablado na nakasulat dito. Ang karamihan ng mga kalahok ay lumundag sa ere upang kumuha ng isang competition token, samantalang si Huang Xiaolong ay nagtaas ng kanyang braso at isang competition token ay nahulog sa kanyang palad. Ang pagbubukas ng paghihigpit na nakasulat sa token ay ang numerong 56, na nagpapahiwatig na ang yugto ng labanan ni Huang Xiaolong ay ang ika-56 na yugto ng labanan. Nang makitang lahat ng kalahok ay may hawak na token, ang mga kamay ni Gong Fei ay sumayaw sa hangin. 1,000 yugto ng labanan ang bumangon mula sa lupa, bawat isa ay 20 metro kwadrado lamang. Lumipad si Huang Xiaolong, bumaba sa entablado ng labanan bilang 56. Ang iba pang 4 na disipulo sa parehong yugto ng labanan ay sunod-sunod na bumaba. Isa-isang pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang 4 na disipulo. Kawakas, nahulog ang kanyang tingin sa isang pandak at matabang binata, isang disipulo ng Twin Cities Sect. Anong coincidence? Ang sulok ng mga labi ni Huang Xiaolong ay tumagilid sa isang mahinang ngiti. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1175. Pahintulutan akong gawin ito para sa senior.
Sa stage number 56, nang makita ng ibang mga kalahok na ang pandak at matabang binata ay isang disipulo ng Twin Cities sect, namutla ang kanilang mga mukha, lalo na nang maramdaman nila ang pressure ng isang ancient God Realm Master na nagmumula sa kanya. Ang mukha ng tatlong kalahok ay namula sa kawalan ng pag-asa. Nang makita ng disipulo ng Twin Cities sect na si Xiongdong si Huang Xiaolong, nagliwanag ang kanyang mga mata, tumawa sa kabila ng kanyang mabangis na ekspresyon. Kanina, ang kanilang senior brother na si Tanlin ay partikular na nagpaalala sa kanila. Hindi alintana kung sino sa kanilang mga disipulo ang nakatagpo nitong barbarian god sect na disipulo sa entablado ng labanan, hindi na kailangang maging maawain, maaari nilang abusuhin ang maliit na punk hanggang mamatay. Umakbang si Xiongdong patungo kay Huang Xiaolong na may mabangis na ekspresyon, nanunuya habang papalapit, "Brat, hindi mo akalain na makakatagpo ka ng isang disipulo ng Twin Cities sect sa unang labanan, tama ba ako?" Kahit na siya ay nireranggo sa 76 sa preliminary round, higit sa 1 milya ang layo mula sa Wang sa ika-24 na pwesto ni Xiaolong, naniniwala si Xiongdong na sa kanyang halos pinakamataas na lakas sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm, ang pag-abuso sa pinakamataas na Late 10th Order Heavenly God Realm hanggang sa kamatayan ay isang madaling gawain. Bago pa siya kumilos, ang isa sa tatlo pang kalahok na disipulo ay biglang tumayo na may nakakabigay puri ng ngiti, na nagsasabing, "Senyor, gusto mo bang turuan ng leksyon ang batang ito?" Hindi na kailangang kumilos ng personal si Senyor, tuturuan ko ang brat na ito ng leksyon sa ngalan ni Senyor. Napukaw si Xiongdong sa ideya, kaya tumango siya sa taong iyon. Napakagaling, umatake ng buong lakas. Hindi na kailangang magpigil, layunin na patayin ang brat na ito. Ang kalahok na ito ay may parehong antas ng cultivation tulad ng Huang Xiaolong, ang pinakamataas na huling ika-10 order Heavenly God Realm. Para kay Xiongdong, ito ay isang magandang pagkakataon, gamit ang disipulong ito upang subukan ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong. Palibhas ay binigyan ng pahintulot ni Xiongdong, ang disipulong iyon ay mukhang labis na nambobola, "Pakitiyak na Senyor, tiyak na masisiyahan ko si Senyor." Sa sinabi nito, ang disipulong iyon ay humakbang papunta kay Huang Xiaolong. Mad-dragon umuungol na kamao sa dagat. Nang walang salita, ang disipulong iyon ay bumangon, ang kanyang kamao ay umaatake kay Huang Xiaolong. Isang napakalaking water dragon ang lumipad palabas, na sinamahan ng nakakagulat na puwersa ng kamao. Ang tubig elemento espiritual na enerhiya sa kapaligiran surge tulad ng isang higanting tsunami. Hindi gaanong kalakihan ang entablado at biglang umatake ang disipulong iyon. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka ng parehong antas ay mahihirapang umiwas sa pag-atake. Si Huang Xiaolong, sa kabilang banda, ay nagpakita ng kakaibang kalmado. Itinaas lang niya ang kanyang palad at mahinang hamhampas pasulong, dahilan upang ang water dragon pati na rin ang nakakagulat na unang puwersa ay bumalik sa umaatake sa mas mabilis na bilis, na may tumaas na kapangyarihan. Hindi akalain ng kalahok na disipulong iyon na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sa oras na naisipan niyang umiwas, huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa hangin at ang disipulong iyon ay pinalipad ng napakalaking water dragon. Pagkatapos ay lumipad siya palabas ng battle stage area, bumagsak sa parisukat, na nagdulot ng malagagamba na mga bitik na kumalat sa lupa. Si Xiongdong at ang dalawa pang kalahok ay nakatayong kahoy sa lugar. Ang itim na buhok na binata na ito ay maaari talagang magpakita ng isang pag-atake pabalik sa assailant. Ito. Ang pagpapalit ng atake ng isang tao ay hindi mahirap, maraming tao ang makakagawa nito, ngunit ang pag-redirect ng pag-ataking iyon pabalik sa kanila ay napakahirap. Nangangailangan ito ng ganap na kontrol sa kanilang sariling puwersa at espasyo. Si Xiongdong na dati ay hindi naglagay kay Huang Xiaolong sa kanyang mga mata ngayon ay mukhang malungkot. Ang iba pang dalawang disipulo na gustong pasayahin si Xiongdong sa pamamagitan ng pag-target kay Huang Xiaolong ay agad na pinutol ang balak na iyon sa simula. Bagamat gusto nilang pasayahin si Xiongdong, hindi iyon nangangahulugan na handa silang isakripisyo ang kanilang buhay para gawin ito. Nakahiga ang disipulong iyon na ngayon lang sumalakay, humihingal, malamang na baldado na.
Ikaw ay talagang malakas, ganap na lumampas sa aking mga pagtatansya. Malamig na tiningnan ni Xiongdong si Huang Xiaolong, ngunit nakakalungkot na ang kalaban mo sa laban na ito ay ako, kaya, nakatadhana na hindi ka mapabilang sa nangungunang 1,000, kaya hindi kailanman magiging disipulo ng Fortune Gate. Sa pamamagitan nito, isang nagliliwanasher yellow god force burst out from his body. Walang tigil ang pagdaloy ng kanyang God Force, na bumubuo ng isang malawak na hangganan ng elemento ng lupa sa paligid ng Xiongdong, na tila isang gintong bilog na nagpapagabag sa mga tao. Ito ay isa sa mga banal na sining ng Twin City sect na pinangalan ng Divine Soul of the Earth World. Isa itong protection na hadlang na sabay ring umatake sa kaluluwa ng kalaban. Napakakaunting mga magsasaka na may parehong lakas ang maaaring masira ang gintong halo na ito. Mamatay. Diretso ang suntok ni Xiongdong kay Huang Xiaolong gamit ang kanyang kamao, napakabilis na kakaunti lang ang nakakakuha ng kanyang mga galaw. Bilang isa sa mga henyong disipulo ng Twin City sect, natural na mas mataas ang husay ni Xiongdong sa pakikipaglaban kaysa sa karaniwang mga unang nagsasaka ng First Order Ancient God Realm. Sa oras na ito, sa isa pang entablado, sinipan niyang limang ng Twin City sect ang iba pang apat na kalahok mula sa entablado at tumingin sa ibabaw, nakita ang eksena ng pag-atake ni Xiongdong kay Huang Xiaolong. Mamantong hininga siya, originally, gusto kong ako mismo ang pumatay sa iyo, pero parang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong iyon. Sa kanyang opinyon, si Huang Xiaolong ay walang ibang katapusan kundi ang matalo. Sa makatuwid, wala siyang pagkakataong mapunta sa parehong yugto ng labanan tulad ni Huang Xiaolong sa ikalawang araw. Saktong dama po ang kamao ni Xiongdong sa katawan ni Huang Xiaolong. Nagulat muna si Xiongdong, pagkatapos ay isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang batang ito ay walang iba kundi isang magandang hitsura ngunit marupok na spearhead. Maging ang isang First Order Ancient God Realm Cultivator ay magdaranas ng mga pinsala pagkatapos matamaan ng kanyang Great Earth Heart-Shattering Fist, higit pa sa isang peak late 10th Order Heavenly God Realm. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, ang mga mata ni Xiongdong ay ganap na hindi makapaniwala na nakatingin kay Huang Xiaolong, ikaw. Si Huang Xiaolong ay nakatayo pa rin doon, hindi nasaktan. Ngayon, turn ko na para umatake. Sinabi ni Huang Xiaolong sa walang emosyong tono. Tumama ang kanyang palad, agad na nabasag ang hangganan ng elemento ng lupa sa paligid ni Xiongdong, pagkatapos ay nagpatuloy, sinampal ang kaliwang pisngi ni Xiongdong. Nagpakawala si Xiongdong ng nakakadugong sigaw, pakiramdam na parang may mga bahid ng kidlat na humahampas sa kanyang kamalayan. Ang kanyang ulo ay umikot sa kakaibang anggulo mula sa sampal ni Huang Xiaolong habang siya ay nahulog sa gilid ng entablado. Nagulat siyang limang sa kanyang nakita, nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanyang junior brother na si Xiongdong na nakahiga sa gilid ng stage. Ang mga labi ni Xiongdong ay pumutok hanggang sa hindi na sila makilala, ang kanyang mga eyeballs ay lumalabas mula sa kanilang mga socket, siya ay ganap na nawala ang kanyang mga katangian ng tao. Nakahiga malapit sa gilid ng entablado, tanging mga ingay lang ang maririnig. Hingal na hingal ang mga nanonood sa labas ng plaza sa tanawing ito. Sa stage number 56, si Xiongdong ng Twin City sect na niranggo sa ika-76 ay pinalipad ng isang sampal ng isang itim na buhok na binata na namamaga ang kanyang mukha sa ulo ng baboy. Sino ang lalaking itim ang buhok na iyon? Kamukha niya ang batang iyon na tumaya ng 300 bilyon, ano nga ulit ang pangalan niya? O diba, dapat si Huang Xiaolong. Lalong nag-iingay ang mga tao. Ang Twin City Sect Chief na si Zhou Shentong na nag-aalala lamang sa labanan ni Tanlin ay nakatulala na tumingin sa stage 56. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Xiongdong, isang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi malayo ang yugto ng labanan niyang limang. Pinawi ang kanyang tingin mula sa katawan ng kanyang junior brother na si Xiongdong. Ang kanyang nagyayelong matalim na tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Pump, malalaman mo na kung gaano kalokohan ang iyong mga aksyon ngayon. Naabot ni Huang Xiaolong si Xiongdong sa ilang hakbang na parang hindi niya narinig ang banta niyang limang.
Ang isang paa niya ay tumapak sa ulo ni Xiongdong, na naging sanhi ng pagyanig ng entablado at ang ulo ni Xiongdong ay bumagsak sa sahig. Nalanghap ng malamig na hangin ang mga eksperto ng iba't ibang sekta. Ang entablado ay gawa sa napakatigas na bakal, ngunit nabasag ito ni Huang Xiaolong sa isang hakbang. Ang panonood kay Huang Xiaolong ay hindi lamang binabaliwala siya ngunit nagdagdag ng isa pang sipa sa kanyang junior brother na si Xiongdong, ang mukha niyang laimang ay berde sa galit. Kung kaya niya, wala siyang ibang hinihiling kundi ang patayin si Huang Xiaolong sa sandaling ito. Sa di kalayuan, si Zhou Shu ay kalmadong nagmamasid. Si Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect. Medyo interesting. Siyempre, konti lang. Ang isang P-Plate 10th Order Heavenly God Realm ay hindi nagkakahalaga ng higit na atensyon mula sa kanya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1176. Tech Chief, please rest assured. Sa isang mahinang pagtulak ng kanyang paa, pinaalis ni Huang Xiaolong si Xiongdong sa entablado. Pagkatapos ay lumingon siya sa dalawang natitirang kalahok. Namula ang mukha ng dalawa pang kalahok nang pinalipad ni Huang Xiaolong si Xiongdong. Nang makita siyang tumingin sa kanilang direksyon, umiling ang dalawa sa kanilang mga ulo at kamay, mabilis na umamin ng pagkatalo bago umalis sa entablado ng labanan. Sa stage number 56, si Huang Xiaolong na lang ang natira. Mukhang hindi masaya o balisa, sumulyap si Huang Xiaolong sa stage number 69. Sa yugtong iyon, pinalis ni Ouyang Yunfei ang iba pang apat na kalahok. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang bakas ng tuwa sa kanyang mukha. Nasaksihan niya ang eksena ni Huang Xiaolong na nakikipag-ugnayan kay Xiongdong. Bagamat tiwala siya sa kanyang lakas, kumpara kay Xiongdong ng ika-76 na ranggo ng Twin Cities Sect, medyo mahina pa rin siya. Hindi ba't nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong, na dati niyang inaakala na maaari niyang katayin anumang oras, ay madali siyang mapatay bilang kapalit. Bukod dito, kailangan lang niya ng isang hampas ng palad. Sa pagmamasid sa walang malasakit na tingin ni Huang Xiaolong na bumabagsak sa kanya, ang puso ni Ouyang Yunfei ay nanginig ng hindi maipaliwanag. Gusto niyang ipakita ang isang walang pakialam ng ngiti, ngunit hindi niya magawa. Si Huang Xiaolong ay sumulyap lamang kay Ouyang Yunfei, pagkatapos ay tumingin siya kay Elder Gongfei. Sa pangkalahatan, napakaliit ng pagkakataon ng dalawang disipulo na nasa nangungunang 100 na lumitaw sa parehong yugto ng labanan. Bagamat ang yugto ng labanan ng bawat disipulo ay tinutukoy ng token na kanilang nakuha, ito ay masyadong nagkataon. Ang nangyari ay hindi rin inaasahan para kay Gongfei. Nabigo talaga si Xiongdong ng Twin Cities Sect na makitungo kay Huang Xiaolong, isang peak na late 10th Order Heavenly God Realm na disipulo. Tinalubong ni Gongfei ang kanyang tingin ng may kalamigan at kataasan. Bagamat si Huang Xiaolong ay nakapasok na ngayon sa nangungunang 1,000 at tatanggapin ng Fortune Gate bilang isang disipulo, hindi ito mahalaga kay Gongfei. Siya ay isang elder na may sapat na kapangyarihan. Ang pagsupil sa isang karaniwang disipulo ng Fortune Gate ay katulad ng panunukso sa isang pusa. Pagkatapos ng maikling pakikipagpalitan kay Elder Gongfei, ang tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa battle stage na kinaroroonan ni Hudan. Mula sa mga mata ni Gongfei, nakuha na ni Huang Xiaolong ang sagot na hinahanap niya. Siya ay palaging isang tao na gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng pasasalamat at karaingan, at palagi niyang binabayaran ang kanyang natanggap. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay hindi magtatapos dito. Si Hudan ay nasa stage number 68. Bagamat walang Ancient God Realm sa kanyang stage, nagkaroon ng Peak Late 10th Order Heavenly God Realm na disipulo. Sa sandaling ito, kinakalaban ni Hudan ang disipulong iyon. Batay sa paghatol ni Huang Xiaolong, kaya niyang talunin siya. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng isang mahirap na labanan, pinilit ni Hudan na lumabas ng entablado ang kabilang partido, na matagumpay na nakapasok sa nangungunang 1,000. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang mga laban sa lahat ng yugto.
Inutusan ni Gong Fei ang lahat ng nangungunang 1,000 disipulo na kunin ang token na natanggap nila sa panahon ng pagpaparehistro, pagkatapos ay tabulate ang ranking ng unang araw. Pagkaraang ipahayag ang resulta, nagsalita siya ng ilang walang kwentang salita ng pagbati, pagkatapos ay pinahiwa-hiwalay ang mga disipulo at maghanda para sa labanan bukas. Aalis na sana si Huang Xiaolong, ngunit ang kanyang landas ay hinarang ni Tan Lin, Yang Laimang, at iba pang mga disipulo ng Twin Cities sect. Si Xiongdong ay nakatayong malumanay, nakasandal sa dalawang disipulo. Pagkatapos ng mabilis na pagsisikap ni Tan Lin at ng iba pa, ang kanyang mukha ay nanimbalik ang ilang mga katangian ng tao. Brat, ang lakas ng loob mong saktan ang disipulo ng Twin Cities sect natin. Malamig na pinandilatan ni Tan Lin si Huang Xiaolong. May iba pa ba? Si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na aliwin ang mga taong ito. Ang grupo ng mga disipulo ng Twin Cities sect ay agad na nagalit sa ugali ni Huang Xiaolong, ngunit nagtaas ng braso si Tan Lin, pinipigilan silang gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Sana maging ganito kayabang hanggang sa matapos. Biglang kumalma ang emosyon ni Tan Lin, huwag mong isipin na walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo dahil lang nakapasok ka sa nangungunang 1,000 at naging disipulo ng Fortune Gate. Kahit na ikaw ay maging isang panlabas na disipulo, ang aming Twin Cities sect ay maaaring magpaluhod sa iyo sa harap namin, nagmamakaawa na mamatay. Walang takot na sagot ni Huang Xiaolong, maghihintay ako, at lumayo sa tabi ni Tan Lin. Nang si Huang Xiaolong ay naging disipulo ng Fortune Gate, tiyak na hindi siya ang pinakakaraniwang panlabas na disipulo. Pinagmasdan ni Tan Lin si Huang Xiaolong na lumalayo, dumaan sa tabi niya ng walang kaba, halos mawalan ng kontrol sa layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Sa huli, tulad ni Yang Laimang at ng iba pa, nakamasid lang siya habang naglalakad si Huang Xiaolong palayo. Kayong lahat, huwag maliitin ang brat na iyon. Sa oras na ito, dumating ang Twin Cities Sect Chief na si Zhou Shentong kasama ang ilang eksperto sa likod niya. Sect Chief. Si Tan Lin, Yang Laimang, at iba pang mga alagad ay same time na nagpupugay. Tumanggo si Zhou Shentong sa kanila bago tumingin sa paalis na figure ni Huang Xiaolong habang sinabi niya, sa lakas ng brat na iyon, si Tan Lin at Laimang lang ang maaaring manalo sa kanya sa inyong lahat. Ano? Tan Lin, Yang Laimang, at lahat ng iba pa ay napabulalas ng hindi makapaniwala. Si Tan Lin ang numero 1 henyo ng Twin Cities sect, isang second order ancient god realm na disipulo. Sa All Islands Great War ng terminong ito, hinulaang makapasok siya sa nangungunang 3, samantalang si Yang Laimang ay maaaring may rank sa ika-11, ngunit may pagkakataon ding makapasok siya sa nangungunang 10. Ayon sa sinabi ng kanilang sect chief, hindi ba't nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay maaaring nasa top 20, ang kanyang lakas ay mas mababa lamang sa mga dambuhalang henyo sa top 10. Isang disipulo ng Twin Cities sect na nagngangalang Dulikiyang, ika-18 rango sa preliminary round, ay tumangging maniwala na si Huang Xiaolong ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Sect Chief, kung ito ay tulad ng sinabi mo, kung gayon ang brat na iyon ay maakit ang mata ng isang Fortune Gate Elder at tanggapin bilang kanilang personal na disipulo. Tanong ng isang kalahok na disipulo ng Twin Cities sect. Sumagot si Zhou Shentong, sa prinsipyo, ganoon nga, ngunit kung ang brat na iyon ay baldado, sa palagay ba ninyo ang isang Fortune Gate Elder ay tatanggap ng ilang basura bilang isang personal na disipulo? Kaya naman, Tan Lin, Laimang, kung makatagpo kayong dalawa sa entablado ng labanan, talagang dapat ninyong pilayin ang munting bastard na iyon. Oo, Sect Chief. Parehong magalang na sumunod sina Tan Lin at Laimang. Idinagdag pa ni Tan Lin, Sect Chief, please rest assured. Tumawa si Zhou Shentong bilang pagsangayon, sa iyong lakas, hindi ako nag-aalala. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong, Yao Qi, Lu Zuo, at ang iba pa ay umalis na sa plaza. Sa isang partikular na gusali, sinundan ng mga mata ni Lilo ang anyo ni Huang Xiaolong sa buong oras hanggang sa mawala siya sa paningin. Sa mga mata ni Tan Lin, Yang Laimang at ng iba pa, si Huang Xiaolong ay mayabang, ngunit sa mga mata ni Lilo, siya ay mayabang, nangingibabaw, at tiwala gaya ng dati.
Ito ay ang parehong pamilyar na mukha, ang pares ng pamilyar na mga mata. Siya pa rin. Pamantong hininga si Lilo, Piclate 10th Order Heavenly God Realm. Pero dapat makapasok siya sa top 10. Si Lilo ay lubos na nagtitiwala na si Huang Xiaolong ay maaaring makapasok sa nangungunang 10, gayunpaman, ang unang lugar ay medyo mahirap, pagkatapos ng lahat, mayroong isang Joshu sa pagkakataong ito. Tirichet Asterisk S. Pumalik ang grupo ni Huang Xiaolong sa courtyard na kanilang inuupahan at nagdiwang hanggang hiteng gabi, pagkatapos ay bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang silid upang magtanim. Sa gabing ito, hindi siya umiinom ng 100 patak ng dugo ng phoenix gaya ng karaniwan niyang ginagawa, ngunit pinino ang ilan sa 50 milyong taong gulang na mga halamang gamot na natagpuan niya sa Ghost Buddha Depository. Mayroon pa rin siyang mahigit 10,000 patak ng dugo ng phoenix, ngunit nagpasya siyang iwan ang mga ito hanggang sa makalusot siya sa sinaunang Diyos Realm. Gamit ang dugo ng Blood Phoenix para pinuhin ang Chaos Spiritual Pill, mapapahusay niya ang mga epekto nito. Dapat kong ayusin ang pill blending tower na iyon sa lalong madaling panahon. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Ito ay hindi pa nagagawa para sa mga master ng Ancient God Realm na pinuhin ang Chaos Spiritual Pill, pagkatapos lamang ayusin ang pill blending tower na iyon ay magkakaroon ng matagumpay na pagkakataong pinuhin ang mga ito. Sa panahong ito, ang maliit na baka na si Xiao Niu ay nananatili sa patio, naglilinang, na tila malapit nang makapasok sa sinaunang kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, hindi ito ginulo ni Huang Xiaolong. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang hamhupa, ang mahinang sinag ng liwanag ay sumilay sa Fortune City. Dumating na ang yugto ng labanan sa ikalawang araw. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1177. Gustong pigilan siya sa pagpasok sa nangungunang 100. Nang dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa plaza sa ikalawang araw, mas marami ang mga disipulo ng Fortune Gate na nakatayo sa paligid ng mga yugto ng labanan kumpara noong nakaraang araw. Siyempre, may dagat ng mga manunood na nagsisiksikan sa labas din ng plaza. Ang labanan sa entablado ng ikalawang araw ay mas mahalaga kaysa sa unang araw, kaya ang bilang ng mga manunood ay higit sa doble. Katulad ng kahapon, ipinakita ni Huang Xiaolong ang kanyang registration token at pumasok, habang naghihintay sa labas sina Yao Qi, Lu Zuo, at ang iba pa, gayon din ang mga eksperto ng iba't ibang sekta. Pagkaraan ng ilang hakbang, nakita ni Huang Xiaolong sina Tanlin ng Twin Cities Sect, Yang Laimeng, pati na rin si Ouyang Yunfei at ang iba pa. Ang mga mata ni Tanlin at Yang Laimeng ay napuno ng matinding lamig nang makita si Huang Xiaolong. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang grupong ito ng mga tao. Inalis niya ang kanyang ulo, tumingin siya sa ibang direksyon, ngunit hindi niya nakita ang huda ng Golden Dragon Gate. Tila, hindi pa siya dumarating. Halos lahat ng mga disipulo sa plaza ay palihim na nakatingin kay Huang Xiaolong, nagbubulungan sa kanilang mga kasama. Pagkatapos ng labanan kahapon, ang kanyang reputasyon ay tumaas ng malaki, at halos lahat ng mga kalahok sa nangungunang 1,000 ay nalaman na mayroong isang barbarian god sect na disipulo na nagngangalang Huang Xiaolong. May mga kalahok mula sa halos 100,000 isla ang naroroon, mula sa maraming pamilya at sekta. Bago ang All Islands Great War ng terminong ito, hindi marami ang nakakaalam ng Green Cloud Island, at mas kaunti pa ang may kaalaman sa Barbarian God Sect. Ngayon, gayunpaman, ang reputasyon ng Barbarian God Sect ay mas malakas kaysa sa Ouyang Clan. Yung Huang Xiaolong na iyon, sa palagay mo kaya niyang makapasok sa top 100 sa ikalawang araw na labanan. Hindi man si Xiongdong ng Twin Cities Sect ang kapareha niya, pinalipad niya siya sa ere ng isang sampal. Sa paghusga sa lakas nitong si Huang Xiaolong, tiyak na makapasok siya sa top 100. Kung paanong ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay maaaring maging napakataas kahit na siya ay isang peak lamang sa huling ika-10 order na Heavenly God Realm ay medyo hindi maipaliwanag. Ang pinakabuod ng bagay ay, nasaktan niya ang Twin Cities Sect, at nangangahulugan iyon na hindi siya magtatapos ng maayos, sayang.
Ang mababang bulong ng ilang disipulo ay pumasok sa mga tainga ni Huang Xiaolong, ngunit sa kabila ng kanyang narinig, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, walang emosyon na makikita. Kuya Huang. Sa oras na ito, may tumawag kay Huang Xiaolong. Dumingon si Huang Xiaolong. Iyon ay ang Golden Dragon Gate na si Hudan, naglalakad patungo sa kanya na may maningning na ngiti. Isang mahinang ngiti ang ibinalik ni Huang Xiaolong, at medyo pabiro na sinabi, ang aking 300 bilyong taya ay nagiging tinak sa mata ng Dragon Origin Sect, at higit pa rito, nasaktan ko ang Twin Cities Sect. Iniiwasan ako ng lahat, pero naglakas loob ka pa ring batiin ako. Hindi ka ba natatakot sa Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect? Ang mapupulang labi ni Hudan ay ngumiti, ano ang dapat ikatakot? Puputulin ba nila ako sa 8 piraso at kakainin? Kahit na talagang gawin nila iyon, ayos lang. Kung tutusin, niligtas mo ang buhay ko, kaya ang buhay ko ay sayo na. Kunin mo ito bilang ibinabalik ko sa iyo. Ang ngiti ni Hudan ay dalisay at maliwanag. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit wala akong pag-asa na makapasok sa nangungunang 100 ranggo na labanan ngayon. Nagpatuloy siya sa pag-iling, lumabo ang kanyang ngiti, kung matatalo ako, pupunta ako sa entablado ni Elder Brother Huang at magpapasaya sa iyo. Hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na matawa sa kanyang mga sinabi, okay lang basta ginawa mo ang iyong makakaya. Matapos makapasok sa Fortune Gate, ang iyong pag-unlad ay hindi nangangahulugang mas mabagal kaysa sa nangungunang 100 disipulo. Bahagyang tumango si Hudan. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Tanlin sina Hudan at Huang Xiaolong na nag-uusap at nagtatawanan. Sa pagtingin sa maliwanag at dalisay ng ngiti ni Hudan, nagkomento siya, hindi masama ang babaeng iyon. Napangiti si Uyang Yunfei ng papuri, ang pangalan ng babaeng iyon ay Hudan, isang disipulo ng Golden Dragon Gate sa Dralian Island. Tila isang beses siyang nailigtas ni Huang Xiaolong sa extraterritorial Devil Battlefield, ngunit paano siya may kukumpara kay Senior Brother Tanlin? Kung interesado si Senior Brother Tanlin sa kanya, kailangan mo lang magsabi ng isang salita at masunurin siyang gagapang papunta sa paanan ni Senior Brother Tanlin. Tumawa si Tanlin, Uyang Yunfei, bagamat kinasusuklaman ko ang maliliit na kontrabida na may kayumangging ilong, gusto ko ang sinabi mo. Napangiti si Uyang Yunfei, sa totoo lang, si Huang Xiaolong ay may babaeng nagngangalang Yao Qi na mas nakakaakit kaysa kay Hudan. Itinuro niya si Yao Qi na nakatayo sa gitna ng mga tao mga manunood. Tumango si Tanlin, ang Yao Qi na iyon, siya ay talagang walang katulad na kagandahan, ngunit narinig ko na ang Dragon Origin Sect na si Zhou Shu ay interesado sa kanya, iniisip ko kung totoo ito. Zhou Shu. Gulat na bulalas ni Uyang Yunfei. Tiyang Laimeng na nakatayo sa tabi ni Tanlin ay sumingit, narinig namin ito mula sa ilan sa mga disipulo ng Dragon Origin Sect, dapat mayroong ilang katotohanan dito. Malamang ang Yao Qi na ito ay nagtataglay ng kakaibang pangangatawan, at siya ay dalaga pa. Ang dual cultivating kasama niya pagkatapos niyang makapasok sa Ancient God Realm ay magdudulot ng limpak-limpak na benepisyo. Normal para kay Zhou Shu na maging interesado sa kanya. Umisi si Tanlin, dahil sa 300 bilyong taya ni Huang Xiaolong na si Zhou Shu ay hindi mananalo sa unang pwesto, ang mga disipulo ng Dragon Origin Sect ay kikilos laban sa kanya kahit na wala tayong gagawin. Sa oras na ito, nakita si Elder Gongfei na lumilipad patungo sa plaza mula sa malayo, ngunit hindi siya nag-iisa, kasama ang 3 pang Fortune Gate Elders. Tila ang labanan sa entablado ngayon ay pangungunahan ng 4 na Elder. Ang 4 na grupo ni Gongfei ay bumaba sa pangunahing entablado. Matapos walisin ang sitwasyon sa plaza, ang 4 na Elder ay humalili sa pagpapaliwanag ng mga tuntunin ng ikalawang araw na mga labanan na isasagawa ng sabay-sabay sa 100 yugto. Ito ay higit pa o hindi gaanong katulad sa mga panuntunan kahapon. 100 yugto ng labanan, 10 kalahok sa bawat yugto ng labanan, at ang huling taong nakatayo sa bawat yugto ay papasok sa nangungunang 100. Noong nakaraang araw, 5 disipulo ang lumaban sa parehong entablado, ngunit ngayon ay bahagyang naiiba. 10 disipulo ay gumuhit ng maraming, pagkatapos ay pupunta sila sa entablado 2-2 hanggang sa huling nanalo.
Nang si Huang Xiaolong ay gumuhit ng marami, nakuha niya ang stage number 52. Pagdating sa entablado, nakita niya kaagad ang dalawang disipulo mula sa nangungunang 10 isla. Isa sa dalawa ay mula sa Spirit Lake Cult. Ang mga disipulo ng Spirit Lake Cult ay hindi estranghero kay Huang Xiaolong, sa katunayan, kilalang kilala niya sila. Sa 15 kalahok na disipulo ng Spirit Lake Cult, siyam sa kanila ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang natitirang 6 na disipulo ng Spirit Lake Cult ay medyo may talento at makapangyarihan, matagumpay na nakapasok sa nangungunang 1,000. Ang isa pang disipulo ay nagmula sa Dragon Origin Sect. Umaba ang tingin ni Huang Xiaolong sa disipulo ng Dragon Origin Sect. Ang taong ito ay makapangyarihan, nirerango ang panlabing-6 sa preliminary round, pinangalan ng Hu Qi. Sa 15 disipulo ng Dragon Origin Sect, mayroong 3 na may malaking reputasyon. Ang isa ay ang first place holder ng preliminary round na si Zhou Shu, ang ika-9 na rango na si Chen Kai, at ang pangatlo ay walang iba kundi ang disipulong nakatayo sa kanyang harapan, si Hu Qi. Walang umaasa na si Huang Xiaolong ay nasa parehong yugto ng Hu Qi sa ikalawang araw. Umisi si Huang Xiaolong. Hindi na kailangang magtanong, ito ay malamang na ang maling aksyon ni Gong Fei. Sa una at ikalawang araw ng mga laban sa entablado, ang mga disipulong nasa nangungunang 100 ay hindi dapat lumitaw sa parehong yugto. Gayunpaman, kahapon ay nasa parehong entablado siya ni Xiongdong, habang ngayon ay mas malakas pa itong Hu Qi. Ipinapalagay ba ni Gong Fei, ang Dragon Origin Sect, at Twin City Sect na mapipigilan siya nito na makapasok sa top 100? Nang makitang lumakad si Huang Xiaolong, binigyan siya ni Hu Qi ng isang maningning na ngiti. Ang kanyang mga ngipin ay partikular na mapuputi, ngunit napansin ni Huang Xiaolong na ang mga ngipin ni Hu Ko ay talas-talas at matalas, na sumasalamin sa malamig na liwanag, na katulad ng mga ngipin ng isang sinaunang mabangis na hayop. Hu Qi, mayroon din ba siyang kakaibang pangangatawan? Bawat yugto ay mayroong pangunahing disipulo ng Fortune Gate bilang isang hukom. Ang namamahala sa stage number ni Huang Xiaolong na 52 ay isang disipulong nagngangalang Di Fei. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1178. Earth Dragon Divine Art. Kinukolekta ni Di Fei ang registration token ng lahat, at sa pagsuri, agad niyang napansin na kapwa sina Huang Xiaolong at Hu Qi ay nasa top 100 sa preliminary round. Pumunat ang mga kilay ni Di Fei at tumingin siya sa main stage, ngunit wala siyang sinabi sa huli. Nagpatuloy siya, naglabas ng isang kristal na kahon at pinabunot ng marami ang 10 alagad upang matukoy ang kanilang mga kalaban. Sa ibabaw ng kristal na kahon ay isang porma sayo na pumihil sa banal na sentido sa pagsuri sa mga nilalaman. Huang Xiaolong at iba pang 9 na kalahok ay humakbang upang isa-isang gumuhit ng marami. Huang Xiaolong ay gumuhit ng 3, na nagpapahiwatig na siya ay nasa ikatlong laban upang labanan, at ang iba pang 3 ay napunta sa isang disipulo ng Spirit Lake Cult na nagngangalang Liu Yu. Nang malaman ni Liu Yu na siya ay nasa ikatlong laban, katulad ni Huang Xiaolong, ang kanyang mukha ay bahagyang naging mapula. Narinig na niya na pinalipad ni Huang Xiaolong si Xiongdong nang may sampal sa entablado kahapon. Kahit na ang kanyang lakas ay nasa unang bahagi din ng First Order Ancient God Realm, sa preliminary round ay nirerango siya sa 120s, bahagyang mas mahina kaysa kay Xiongdong. Ang unang lumaban ay ang Hu Qi ng Dragon Origin Sect. Ang kanyang kalaban ay isang disipulo mula sa isang sekta na tinatawag na Primate Cult, na ang lakas ay nasa late 10th Order Heavenly God Realm. Ang mga kalahok na nasa nangungunang 1,000 ay may parehong talento at lakas, ngunit gayunpaman, ang alagad ng Primate Cult na ito ay isang langgam kumpara kay Hu Qi. Sa huling unang utos ni Hu Qi na paglilinang ng Ancient God Realm, walang pagkakataon sa mundo na manalo ang taong ito. Sa entablado ng labanan, mariing pinigilan ng disipulo ng Primate Cult ang kaba sa kanyang puso, kinuyam ang kanyang mga kamao at binati si Hu Qi, Senior Brother Hu Qi, pakiusap paliwanagan ako. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hu Qi, ang kanyang matatalas na ngipin ay sumasalamin sa isang palpitating kislap.
Sa susunod na segundo, nawala siya sa isang malabo, pagkatapos ay pinaalis ang primate cult na alagad sa entablado na may malakas na sigaw, na bumagsak sa lupa. Sa lupa, ang disipulo ng primate cult ay hindi napigilan, ang kanyang dibdib ay lumubog. Sa hitsura nito, lahat ng kanyang mga tadyang ay nabali. Nang makita ang resultang ito, ilang iba pang kalahok sa entablado 52, ang sumipsip ng malamig na hangin, ang pangamba ay bumabalot sa kanilang mga mukha. Tumingon si Huchi at tumingin kay Huang Xiaolong na may ngiti na lubos na nagpapakita ng matatalas ng ngipin. Si Huchi ay may katamtamang taas, mukhang hindi nakakapinsala kapag siya ay ngumiti. Kung hindi dahil sa nangyari ngayon, walang makakapagsabi na si Huchi ay talagang isang walang awa na tao. Sa pagharap sa mapanuksong tingin ni Huchi, nanatiling walang pakialam si Huang Xiaolong. Ang mga panuntunan para sa ikalawang araw na yugto ng labanan ay napakasimple, ang mga kalahok ay hindi pinapayagang pumatay sa entablado. Hindi alintana ang mabigat na pinsala, ayos lang hanggat nabubuhay pa ang kalaban. Ang mga kalahok ay maaaring umamin ng pagkatalo, ngunit sa mga oras na ang agwat sa lakas ay masyadong mataas, hindi sila magkakaroon ng oras upang aminin ang pagkatalo. Isang halimbawa ay ang alagad ng primate cult na iyon. Sumunod, umakyat sa entablado ang dalawang disipulo para sa ikalawang laban. Ang dalawang disipulong ito ay tila magkapantay sa lakas, parehong nasa tuktok ng kalagitnaan ng ikasampung utos ng Heavenly God Realm. Matindi ang kanilang labanan at walang makahuhula kung sino ang mananalo. Matapos ang isang oras na matinding labanan, nanalo ang isa sa mga kalahok at natapos ang laban. Sa pagsisimula ng ikatlong laban, si Huang Xiaolong at ang disipulo ng Spirit Lake Cult ay lumukso sa entablado ng labanan. Sa entablado, pinagmasdan ni Liu Yu si Huang Xiaolong sa tapat niya. May halatang pag-aalinlangan sa kanyang ekspresyon, alam na hindi siya maaaring manalo laban kay Huang Xiaolong, ngunit siya ay lubhang ayaw na sumuko sa puntong ito. Ito ay si Liu Yu ng Spirit Lake Cult, paki-enlighten ako. Kinagat ni Liu Yu ang kanyang mga ngipin at sinabi si Huang Xiaolong, natagpuan ang kanyang determinasyon. Tumango si Huang Xiaolong. Napatay niya ang siyam sa mga kalahok sa Spirit Lake Cult, kabilang ang kanilang number genius na si Chen Weiping, na lumikha ng isang awayan ng dugo sa pagitan nilang hindi alam ng iba. Ngunit itong si Liu Yu, kahit alam niyang mas mahina siya sa kalaban, ay matatag na humarap sa hamon. Sa opinyon ni Huang Xiaolong, ang puso ni Liu Yu sa Dao ay hindi masama. Kaya naman, hindi niya pinahirapan si Liu Yu, pinalis lang siya sa stage na may hampas ng palad. Natapos ang ika-4 na laban, pagkatapos ay ang ika-5 laban, hindi nagtagal natapos ang unang round ng mga laban. Ang natitirang 5 kalahok ay nagpatuloy sa pagbunot ng palabunutan. Sa pagkakataong ito, si Huang Xiaolong ay gumuhit ng isang-isa, at ang kanyang kalaban ay ang Huchi ng Dragon Origin Sect. Ang disipulo ng Fortune Gate na si Defei ay sumulyap kina Huang Xiaolong at Huchi bago umalangaw ang kanyang boses mula sa entablado, Barbarian God Sect Huang Xiaolong na nakikipaglaban sa Huchi ng Dragon Origin Sect, mangyaring pumunta sa entablado. Halos magkasabay, sina Huang Xiaolong at Huchi ay parehong tumalon sa entablado. Napangiti si Huchi na nagpakita ng kanyang mga ngipin, nanunukso, ang bilis mo, ah. Ang iyong bilis ay hindi mabilis. Kalmadong sagot ni Huang Xiaolong. Taglit na natigilan si Huchi, nakangiting sinabi niya, pustakan ng 300 bilyon na ang ating senior brother na si Zhou Shu ay hindi mananalo sa unang pwesto, kaya't nakakatakot ako kung sino sa tingin mo ang mas malakas kaysa sa ating senior brother na si Zhou Shu. Si Luo Yunjie ba? O si Tanlin ang mananalo sa unang pwesto? Umiling si Huang Xiaolong habang sumagot, tiyak na hindi ikaw iyon. Pumalaklak si Huchi, ang kislap ng kanyang mga ngipin ay mukhang mas nakakatakot. Alam ko, pero hindi rin ikaw. Sa isang maikling panahon, mabubugbog ka sa akin. Sa sinabi nito, isang matingkad na gintong metal na ilaw ang kumikislap at ang balat ni Huchi ay tila pininturahan ng isang layer ng gintong likido. Bukod doon, dumbbell ang laki ng katawan niya. Kasunod nito, lumitaw ang mga pattern ng hayop sa kanyang mukha at katawan.
Ang mga mata ni Huchi ay naging iskarlate sa sandaling ito, at ang kanyang matatalas na ngipin ay humahaba, na dumadaan sa kanyang mga labi, nakahawig ng malamig, matutulis na punyal. Maging ang kanyang buhok ay nagbago, naging matulis at matinik. Mula sa malayo, si Huchi ay mukhang isang sinaunang mabangis na hayop na muling ipinanganak. Golden Copper Beast Physique. Pinanggit ni Huang Xiaolong ang kakaibang pangangatawan ni Huchi. Ang Golden Copper Beast Physique, isa sa 3,000 natatanging pangangatawan. Mayroon itong madidaan ng lakas na nasa ibaba ng 100. Kahit na mayroong maraming mga henyo sa malawak na banal na mundo, ang mga taong nagtataglay ng mga kakaibang pangangatawan ay itinuturing na bihira. Si Defei at ang iba pang 3 kalahok sa ibaba ng entablado ay nagulat, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na si Huchi ay isang taong may Golden Copper Beast Physique, at walang mga chismis tungkol dito. Ang Huchi na ito ay masyadong malalim na nagtago. Tinilaan ni Huchi ang kanyang mga labi at ngumiti kay Huang Xiaolong, tama, Golden Copper Beast Physique. Sa harap ng iba, bihira kong ipakita ang aking Golden Copper Beast Physique, at kahit sa aming mga kapatid na Dragon Origin Sect, iilan lang ang nakakaalam nito. Dapat kang makaramdam ng karangalan na makita ito. Pagamat nakangiti si Huchi, ang kanyang napakahayop na anyo ay nagmukhang banta at masama. Dahil sa presensya ni Huang Xiaolong at Huchi sa Stage 52, maraming manunood sa labas ng square ang nanunood sa stage na iyon. Sa di kalayuan sa labas ng square area, ang Twin Cities Tech Chief na si Zhou Shintong, gayon din ang maraming eksperto sa likod niya, ay nanonood din ng labanan sa Stage 52. Talagang hindi inaasahan ang Huchi ng Dragon Origin Sect ay talagang nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique. Nangangahulugan iyon na ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa ating Yang Laimang. Napabuntong hininga ang isang eksperto sa Twin Cities Sect. Tech Chief, base sa lakas ni Huchi, siguradong matatalo si Huang Xiaolong, tama ba? Isang Twin Cities Sect Grand Elder ang nagtanong. Same time na sinabi ni Zhou Shintong, dapat ay mas malakas si Huchi kaysa kay Huang Xiaolong, ngunit upang manalo, magkakaroon ng isang mapait na labanan. Lahat ng kasalukuyang eksperto sa Twin Cities Sect ay namangha sa tugon ni Zhou Shintong, si Huchi na ang cultivation ay nasa late First Order Ancient God Realm, na nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique na talagang kailangan upang labanan sa isang mapait na labanan upang manalo laban sa isang peak late 10th Order Heavenly God Realm. Ito. Ang mga eksperto ng Twin Cities Sect ay nataranta, ang lakas ni Huang Xiaolong ay talagang kasing taas ng sinabi ng kanilang Sect Chief. Sa oras na ito sa entablado, lumipad sa hangin si Huchi, humahagulgol habang sinuntok ng kanyang mga kamao si Huang Xiaolong. Habang gumagalaw ang kanyang mga kamao sa kalawakan, umalangaw-ngaw ang mga putok na nakakasira sa tainga, na naglalabas ng malabong Dragon Chi. Iyon ang Earth Dragon Divine Art ng Dragon Origin Sect. Nagagawa na ni Huchi na paikliin ang Dragon Chi. Dagdag pa sa kanyang Golden Copper Beast Physique, dapat wala siyang karibal sa parehong cultivation realm. Habang ang lahat ay sumisigaw sa pagkamangha, ang mga kamao ni Huchi ay ilang metro ang layo mula kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1179. Tinahunang teknik ng Dragon Origin Sect. Nakalok ang tingin ni Huchi kay Huang Xiaolong na nasa harapan niya, ang kanyang mga mata ay mabangis. Ang dahilan kung bakit niya inilantad ang kanyang Golden Copper Beast Physique ng napakaaga at gumamit ng Divine Dragon Art ng Dragon Origin Sect ay para paalisin si Huang Xiaolong sa Battle Sage na may pinakamatinding pinsalang posible. Sa yugto ng labanan kahapon, tinalo ni Huang Xiaolong si Xiongdong ng Twin Cities Sect gamit ang isang palad. Dahil dito, maraming tao ang nag-claim na ang high strength ay halos kalabanan ng top 10 islands, genius disciples. Gusto niyang idilat ng mga taong ito ang kanilang mga mata, itong si Huang Xiaolong na nasa harap niya, ang soft shell na pagong na ito ay wala sa harap ni Huchi. Habang papatamaan na sana siya ng mga kamao ni Huchi, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamao, nakasalubong ang mga kamao ni Huchi. Nang makita ang aksyon ni Huang Xiaolong, tumawa si Huchi sa pang-aalipusta.
Ang batang ito ay naghahanap ng kamatayan. Ang kanyang Golden Copper Beast Physique ay maaaring ituring na nakakatakot kapwa sa depensa at pag-atake dahil ang average na Peak Late First Order Ancient God Realm Cultivator ay hindi nang ahas na salubungin ang kanyang mga kamao sa isang head-on clash. Ang Huang Xiaolong na ito ay talagang nangangahas na harapin ang pag-atake ni Hu Chi. Ignore Anti. Bobo. Umiling ang mga nanonood na mga master sa karamihan. Bang! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa entablado, at sa harap ng mga mata ng mga manunood, 4 na kamao ang nagbanggaan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Hu Chi ay bumagsak paatras tulad ng isang lantang dahon na dinala ng malakas na hangin, sa wakas ay nahulog sa entablado kasabay ng isa pang malakas na kalambog. Si Huang Xiaolong ay nanatiling nakatayo sa parehong lugar. Biglang huminto ang mga tandang at hingal ng pagtataka tungkol sa Golden Copper Beast Physique ni Hu Chi. Ang mga malakas na tumawag kay Huang Xiaolong na ignorante at tanga ay natigilan. Ang mga ingay sa plaza ay halos agad na nawala. Nanlaki ang mga mata ng mga eksperto sa Twin Cities Sect habang pinapanood ang sitwasyon sa Stage 52, maging ang ekspresyon ng Twin Cities Sect Chief na si Zhuo Shentong ay sandaling naniga sa hindi makapaniwala. Kanina, sinabi niya na ang lakas ni Huang Xiaolong ay higit pa sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Bagamat si Huang Xiaolong ay isang peak lamang ng late 10th Order Heavenly God Realm, ang kanyang lakas ay malamang na maihahambing sa isang average na late First Order Ancient God Realm. Ngayon, ang isang peak late First Order Ancient God Realm Hu Chi na nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique at nagtagumpay sa Condensing Dragon Chi ay pinabalik sa ere ng mga kamao ni Huang Xiaolong. Sa pangunahing entablado, si Gong Fei at ang iba pang 3 Fortune Gate Elders ay namangha rin sa nangyari sa Stage 52. Isa sa Fortune Gate Elders sa tabi ni Gong Fei na nagngangalang Chen Renfei ay nakatingin kay Huang Xiaolong na may pagkamangha habang nagtatanong, isang peak late 10th Order Heavenly God Realm. Saang sekta galing ang batang ito? Isang babaeng elder na nagngangalang Chang Yan ang sumingit, ang pangalan niya ay Huang Xiaolong. Narinig ko ang ilang mga disipulo sa ibaba ko na nagsabi na tumaya siya ng 300 bilyon na ang unang pwesto ay hindi kay Joshua. Sa entablado ng labanan kahapon, natalo niya ang isang maagang First Order Ancient God Realm Twin City Sect na disipulo sa isang welga. Ang pangalan ng kanyang kalaban ay Xiongdong, niranggo sa nangungunang 100 sa preliminary round. Ano ang ranking ng batang iyon sa preliminary? Tanong ni Chen Renfei. Si Elder Chang Yan ang sumagot kay Chen Renfei. Ika-24. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Gong Fei. Nanunuya, Elder Gong, si Huang Xiaolong ay nireranggo sa ika-24 sa preliminary round, habang si Hu Chi ay nasa ika-16 na ranggo. Bilang elder na namamahala, hindi mo ba alam ang mga patakaran ng All Islands Great War? Inayos mo talaga na magkita silang dalawa sa battle stage, ano ang paliwanag mo? Ang ekspresyon ni Gong Fei ay naging pangit, sinadya niyang hayaan si Hu Chi na makitungo kay Huang Xiaolong upang pigilan siyang makapasok sa top 100, ngunit hindi niya inaasahan na si Hu Chi ang nasa kabilang dulo ng stake. Sa isang welga. Hindi pa banggitin ang bagay na ito ay nakaakit ng iba't ibang eksperto, pati na rin ang paunawa ng elders. Hindi pa sila nagkita ni Chang Yan. Nang iulat muli ang bagay na ito, alam ni Gong Fei na hindi siya makakatakas sa parusa. Sa pag-iisip nito, malamig niyang tiningnan si Huang Xiaolong, isang nakakatusok na kinang sa kanyang mga mata. Ang brat na ito ay patuloy na gumagawa ng gulo para sa akin. Kung tutusin sa kanyang talento at lakas, kung hindi siya mamamatay, magdudulot pa siya ng mas maraming problema sa hinaharap. Sa labas ng plaza, ang Dragon Origin Sect Chief Chen Ding at ang kanyang mga miyembro ng sekta ay tumingin din sa 52ndong yugto. Ang mga eksperto ng Dragon Origin Sect ay halatang balisa ngayon. Si Chen Ding, sa kabilang banda, ay mas kalmado kaysa sa iba, nagtanong, siya ay disipulo ng Barbarian God Sect. Ano ang kanyang pangalan? Oo, Sect Chief. Siya ang disipulong iyon na tinatawag na Huang Xiaolong. Isang Dragon Origin Sect Grand Elder ang sumagot. Magpadala ng isang tao upang suriin, gusto kong malaman ang ranggo ng pagiging Diyos ni Huang Xiaolong at iba pang mga detalye. Utos ni Chen Ding.
Ang kasalukuyang mga eksperto sa Dragon Origin Sect ay namangha sa utos na ito. Ang Huang Xiaolong na ito, isang Heavenly God Realm na disipulo, ay nagkakahalaga ng ganitong pansin mula sa kanilang sect chief. Nagulat ang mga eksperto dahil halos hindi pa siya nagtanong tungkol sa pangalawa at pangatlong disipulo sa preliminary rankang, sina Luo Yunjia at Tan Lin. Gayunpaman, walang nang-ahas na manligaw sa utos ni Chen Ding. Sa isang magalang na tunog ng pagsunod, ang utos ay natupad. Habang ang mga tao ay nabigla at hindi pa rin naniniwala, si Hu Qi na pinabalik ni Huang Xiaolong ay nagpumigla sa kanyang mga paa. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ng mga tao, sa wakas ay napunta ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong. Biglang, isang kakaibang aura ang lumabas mula sa katawan ni Hu Qi na parang walang katapusang alon. Napahinto ang lahat sa kanilang ginagawa matapos maramdaman ang aura na ito, ang kanilang mga tingin ay bumagsak kay Hu Qi nang may pagtataka. Ito ay ulalas ng isang eksperto sa Heavenly Dao Island, ngunit ang boses ay bahagyang nag-alinlangan, parang ang aura ng isang ancient God Realm Divine Beast. Si Hu Qi ay nabalot ng Maybird Asher na glow. Sa paggiling ng kanyang katawan, ang balutin na nakatikip sa kanyang mga braso ay nabasag, na nagpapakita ng maskuladong mga bisig na may nakausli na mga daluyan ng dugo na umaabot sa ilalim ng balat na tila nagtatago sila ng isang nakakatakot na mabangis na hayop na malapit ng lumabas. Kawakas, nang tuluyan ng natakpan ng mga daluyan ng dugo ang mga braso ni Hu Qi, ang Maybird na Asher na kumikinang sa kanyang paligid ay naging nanlilisik, dalawang baluktot na diagram ng mga sinaunang banal na hayop ang lumitaw sa kanyang balat. Ang dalawang diagram ay parang nasunog sa laman ni Hu Qi. Ang parehong mga diagram ay may ulo ng isang dragon, mga mata ng isang leon, baywang ng isang oso, at buntot ng isang baka, exuding maringal banal na kapangyarihan. Iyon ay isang kilin. Ulalas ng isang tao sa karamihan. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa mga tao. Umisi si Hu Qi, tama, Divine Beast Kilin. Maswerte akong nakaligtas sa isang kalamidad sa extraterritorial devil battlefield, at sa isang mapanganib na lugar nakakuha ako ng itlog ng kilin. Nilunok ko ito at pinino, at nagtagumpay sa paglilinang ng sinaunang teknik ng aking Dragon Origin Sect, ang Divine Kilin Arms. Sinaunang teknik ng Dragon Origin Sect, Divine Kilin Arms. Naghiyawan ng mga tao. Divine Kilin Arms. Ang pamamaraan ng pamana ng Dragon Origin Sect. Hindi ko inaasahan na ang Hu Qi na ito ay nagtagumpay sa paglinang nito. Tinasabi na kapag ang isang tao ay matagumpay na nilinang ang Divine Kilin Arms na ito, maaari nilang sirain ang langit at lupa. Mapupuno sila ng hindi mauubos na lakas, walang makakapidyaw sa kanila. Ngayon, mukhang maliit na ang tsansa ni Huang Xiaolong na manalo. Ang Divine Kilin Arms ni Hu Qi ay sapat na upang dalhin siya sa nangungunang sampung. Katulad ng karamihan, ang mga eksperto ng Dragon Origin Sect ay namangha din. Hindi alam ni Chen Ding ang tungkol sa matagumpay na paglinang ni Hu Qi ng Divine Kilin Arms. Bawat disipulo ay may kanya-kanyang sikreto, normal na ang mas mataas na echelon ng sekta ay napakakaraniwan. Panay ang tingin ni Hu Qi kay Huang Xiaolong, ang boses nito ay parang pamana mula sa isang mabangis na hayop na impyerno, mamatay ka para sa akin. Ang kanyang mga braso ay umaatake kay Huang Xiaolong, ang lakas ng Diyos ay lumundag na parang baliw. Pinaikot ng liwanag ang dalawang Divine Beast Kilin diagram sa kanyang mga braso, na nagbigay sa kanila ng parang buhay na anyo, na nagbubuga ng gintong apoy. Ito ay Kilin Fire, isa sa mas malakas na Divine Beast Fire. Bago lumapit si Hu Qi kay Huang Xiaolong, unang dumating ang malalaking alon ng nakakapasong init. Kuya Huang, lumaban ka. Sa puntong ito, isang tagay ang nagmula sa ibaba ng entablado. Tihudan ng Golden Dragon Gate ay nakatayo na malapit sa 50 segundong yugto, ang kanyang dalawang maliliit na kamao ay nakakuyom, na nagpapasaya kay Huang Xiaolong. Umiti si Huang Xiaolong sa kanya, at ginamit pa rin niya ang kanyang dalawang kamao para salubungin ang Divine Kilin Arms ni Hu Qi. Tinaunang pamamaraan ng Dragon Origin Sect. Pagkatapos ay hayaan siyang lubusang lampoy ng sinaunang teknik ng Dragon Origin Sect na ito. Tawag. I prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog translator, Andy Dors, Kabanata 1180. Isang show-off pa rin. Pinanood ni Hu Chi si Wang Xiaolong na muling gumamit ng parehong galaw, itinaas ang kanyang dalawang kamao upang salubungin ang kanyang pag-atake ng direkta. Nang makita ito, ang galit na malupit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, sa pagkakataong ito, babayaran ko ito ng may interes. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kitikot ang kanyang divine killing arms. Ang kapangyarihan ng kanyang mga braso bago at pagkatapos niyang gamitin ang divine killing arms, kung ihahambing ang parehong depensa at explosive power, ay katulad ng langit at lupa. May isang oras sa extraterritorial devil battlefield noong nakipag-away siya sa isang late First Order Ancient God Realm Magic Beast. Bago gamitin ang kanyang divine killing arms, umasa lamang sa kanyang golden copper beast physique, hindi niya mabali ang magaspang na balat ng magic beast, ngunit pagkatapos niyang gamitin ang divine killing arms technique, ang mga depensa ng magic beast na iyon ay katulad ng manipis na papel. Sa oras na iyon, agad na tumagos ang kanyang kamao sa katawan ng magic beast, na ginawang madugong-dugo ang mga panloob na organo nito. Naiisip na ni Hu Chi na si Wang Xiaolong ay matatapos na parang mahiwagang hayop, dugo at laman na lumilipad sa hangin na parang mga palaso. Bang! Apat na kamao ang bumangga sa sobrang lakas, na katulad ng isang sumasabog na bituin. Ang entablado ay umungol bilang protesta habang ang mga nakakatakot na wind blades ay lumipad palabas mula sa punto ng pagkakitama, bumagsak sa protection na harang, na nagdulot ng mga ilaw sa ibabaw nito habang ito ay nanginginig. Ang mga ingay mula sa iba pang mga yugto ay tila nalunod sa putok ng magbanggaan ng mga kamao ni Wang Xiaolong at Hu Chi. Lahat ng mata ay nakadikit sa stage number 52. Sa labas ng square area, nanikip ang puso ni Yao Chi sa pagkabalisa. Hindi niya napansin na mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. Ang mundo ay tila huminto ng 1 o 2 segundo, tiyak na huminto ng magbanggaan ang mga kamao ni Wang Xiaolong at Hu Chi, na sinundan ng isang nakakapintig na tili. Boses iyon ni Hu Chi. Ang kanyang katawan ay pinabalik sa pangalawang pagkakataon sa mas mabilis na bilis. Pagkatapos ay bumagsak siya sa entablado, bumulwak ang dugo sa hangin. Ang katawan ni Hu Chi ay gamulong ng hindi mapigilan hanggang sa gilid ng entablado. Nang huminto ang kanyang katawan, bumubula ang dugo sa kanyang bibig na parang walang katapusang bukal, ang kanyang katawan ay nanginginig at nanginginig. Sa puntong ito, ang balat sa kanyang mga braso ay pumutok at duguan, na ang puti ng buto ay sumilip sa kanyang gusot na laman. Ang dalawang kilin diagram ay wala kahit saan. Ang divine killing arms ni Hu Chi ay inutil. Ang mga mukha sa karamihan ay nagpakita ng magkatulad na ekspresyon ng pagkagulat. Ito ba talaga ang hindi masisira at hindi mapipigilan na divine killing arms na maaaring sirain ang lahat sa kanilang landas? Hindi ba sila ay naiiba sa isang kuko ng manok ngayon? Si Zhou Shentong at ang mga eksperto sa likod niya ay lumunok na para bang kumakain sila ng isang bangkos ng mga sili, ang kanilang lalamunan ay nasunog ng labis na hindi sila makapagsalita. Sa iba pang mga yugto ng labanan, ang ilang mga disipulo ng Twin Cities sect na hindi pa aahon para sa ikalawang labanan ay mapotla, kasama na siyang Laimeng na dati nang nangakong papaluhod kay Wang Xiaolong sa entablado, humihingi ng awa, gayon din si Tan Lin. Halos hindi mapanatili ni Tan Lin ang kalmadong hitsura, ngunit hindi maitago niyang Laimeng ang pagtataka sa kanyang mukha. Bagamat siya ay nasa ika-11 na ranggo sa preliminary round at isang peak late First Order Ancient God Realm, kung lalaban siya sa divine killing arms ni Hu Chi, siya at si Hu Chi ay malamang na magkatugma. Ang iniisip niyang Laimeng ay higit pa, kung ang isa sa maaaring 52 yugto ay siya, kung gayon ngayon, hindi ba siya? Sa malayo, si Ouyang Yunfei at ang mga mukha ng mga miyembro ng Ouyang clan ay tila baluktot mula pa noong una. Pakiramdam ni Ouyang Yunfei ay malapit na niyang kontrolin ang kanyang pantog. Ang napakalaking parisukat ay pin-drop na tahimik. Halos lahat ng tingin ng mga manunood ay nahulog sa 52 yugto sa katawan ni Wang Xiaolong. Ang mga nanonood lamang kina Zhou Shu, Luo Yunjia, Tan Lin, at iba pang mga disipulo sa preliminary round top 10 ay nakatingin na rin kay Wang Xiaolong.
Walang pakialam sa mukha, naglakad si Huang Xiaolong patungo kay Hu Qi. Sa totoo lang, 50% lang ang ginamit niya sa physical force ng True Divine Dragon Physique niya, hindi pa niya ginamit ang God Force niya. Katulad ng panahon na pinatay niya ang henyong disipulo ng Spirit Lake Cult na si Chen Weiping, gamit lamang ang kalahati ng kanyang pisikal na lakas. Sa labas ng plaza, inutusan ni Chen Ding ang grupo ng mga tao sa likod niya, sabihin kay Hu Qi na aminin ang pagkatalo. Ang grupo ng mga eksperto sa Dragon Origin Sect ay natulala, ngunit mabilis silang sumunod ng may paggalang. Ang isa sa mga patakaran ng labanan sa entablado ay, kung ang sinumang kalahok ay masyadong nasugatan upang aminin ang pagkatalo, ang mga matatanda ng parehong sekta ay pinahihintulutan na umamin ng pagkatalo sa kanilang ngalan. Yung 252, inamin ni Hu Qi ang pagkatalo. Walang nagawa ang isang dalubhasa sa Dragon Origin Sect kundi ang sumigaw sa judging disciple na si Di Fei. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa tahimik na parisukat, lalo na't masakit sa pandinig. Sa All Islands Great War ng terminong ito, isang disipulo ng Dragon Origin Sect ang unang umamin ng pagkatalo. Bukod dito, hindi pa niya ito nagawa ng personal dahil isang elder mula sa sekta ang nagtapon ng tuwalya sa ngalan ng disipulo. Sa unang yugto, nakaharap na ni Joshua ang kanyang kalaban. Sa sandaling ito, nakakuyom ang kanyang mga kamao, isang nakakatakot na asul na kinangang sumilay sa kanyang mga mata, Huang Xiaolong. Sa ikaapat na entablado, isang binata na nakasuot ng pulang-pula na damit ay nanunood kay Huang Xiaolong ng may interes. Sa dibdib ng kanyang pulang-pula na damit ay isang halatang sagisag ng isang pagan. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang taong pumangalawa sa preliminary round, ang numero 1 henyo ng Heavenly Dan Island, si Luo Yunjie. Tibong Dragon Physique. Parang hindi. Ulong ni Luo Yunjie sa kanyang sarili, may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Nakikita niya na medyo mataas ang depensa at lakas ng katawan ni Huang Xiaolong, na nagtuturo sa isa sa mga kakaibang pangangatawan at may pagkakahawig sa Thousand Dragon Physique ni Joshua. Matapos aminin ng eksperto ng Dragon Origin Sect ang pagkatalo sa ngalan ni Huko, si Huang Xiaolong ay natural na binilang bilang panalo sa labanan. Gayunpaman, nang ipahayag ng tagahatol na disipulo na si Di Fei ang panalo ni Huang Xiaolong, walang anumang ingay, ang iba't ibang mga eksperto sa sekta ay tulalo pa rin sa eksena noon. Sa pangunahing entablado, iba ang ekspresyon ng apat na elder habang pinapanood nila si Huang Xiaolong na naglalakad pababa ng stage. Talagang hindi inaasahan may napakalaking disipulo sa labas ng nangungunang 10 isla. Pinuri ni Elder Chen Renfei, ang pagka-Diyos at talento ni Huang Xiaolong na ito ay dapat na namumukod tangi para sa kanya upang talunin ang isang late First Order Ancient God Realm Hu Qi habang siya ay isang peak late 10th Order. Disipulo ng Heavenly God Realm. Tama iyan. Pumalaklak si Elder Chan yan, at idinagdag, ang Huang Xiaolong na ito ay tiyak na makakapasok sa nangungunang 5 sa All Islands Great War ng terminong ito. Ang kanyang talento at pagka-Diyos ay maaaring bahagyang mas mataas kaysa kay Joshua, ngunit nakakalungkot, ang kanyang cultivation realm ay masyadong mababa. Kung ang kanyang cultivation ay umabot din sa Second Order Ancient God Realm, ang unang lugar ay tiyak na magiging kanya. Nang marinig ang kanilang mga salita, malamig na tumikim si Gong Fei, masyado pang maaga para sabihin iyon, ang talento at pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay maaaring hindi naman mataas. Ang kanyang pisikal na katawan ay medyo mas malakas, ngunit gaano man kalakas ang kanyang katawan, may limitasyon ito. Sumimangot si Chen Renfei ngunit nakasagot lamang, totoo iyan, magpadala ng isang tao upang imbestigahan itong si Huang Xiaolong ng detalyado, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sa isang partikular na gusali sa labas ng plaza, si Lilo ay nakatingin sa mapagmataas na figure ni Huang Xiaolong, ang kanyang malabis na bibig ay nakangisi, parang pakitang tao pa rin tulad ng dati. Nang talunin ni Huang Xiaolong ang Hu Qi ng Dragon Origin Sect, masaya siya para sa kanya. Ngunit ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa sa kanyang tinansya. Sa loob ng isang partikular na manor sa Fortune City, si Elder Lutay ay dumating din upang iulat kay Zufeng ang tungkol sa sitwasyon sa Stage 52. Ano?
Isang peak late 10th Order Heavenly God Realm ang nagpalumpo sa Huchi ng Dragon Origin sect na nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique at nagtagumpay sa paglilinang ng Dragon Chi. Si Zufeng ay talagang nabigla. Ganon naman. Tumango si Lutay. Higit pa rito, ginamit ni Huchi ang kanyang Divine Killian Arm sa huli, ngunit pinalipad pa rin siya sa isang galaw. Sandaling natulala si Zufeng, ano ang pangalan ng disipulong ito? Wang Xiaolong. Sagot ni Lutay. Noong preliminary round, niranggo niya ang 24th, walang naghinala na magiging ganito siya kalakas. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.